Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5011-5030 Kabanata 5011 Nagising si James ng maaga sa susunod na araw na nakakagulat. Ang araw ng umaga ay bumahas sa silid, at inilagay nito ang magandang kalagayan ni James. Nang makalabas siya mula sa kama upang gumawa ng ilang mga magaan na pag-uunat na ehersisyo, naramdaman ni James ang ilang uri ng enerhiya sa kanyang katawan. Mabilis niyang sinuri ang kanyang base sa paglilinang. Nagpasok na ako sa ranggo ng pagdurusa. Tumulog kaagad ako kagabi, at hindi rin ako nagsanay. Ngunit ang aking base sa paglilinang ay pinahusay. Nagtaka si James. Ilang sandali, ang lalaki ay nakatitig sa kalawakan na may nakakagulat na hitsura sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay sumabog sa isang ngiti. Sa rate na ito, mabawi ni James ang kanyang mga kapangyarihan at base ng paglilinang sa lalong madaling panahon nang hindi kinakailangang gumawa ng marami. Mr. 49, oras na para sa agahan. Nang marinig ang tinig ng ginang, lumabas si James upang sumali sa mga kapatid para kumain. Pagkatapos ng agahan, kinuha ni Hay ang kanyang mga tool sa pagsasaka at tumungo sa bukid. Sa kabilang banda, si Yarona ay natigil sa paligid ni James at ginugol ang halos lahat ng oras sa pakikipag-chat sa kanya. Paminsan-minsan ay ilalagay ng ginang ang bato ng koloretsua habang sinusubukan niyang ibahagi si James ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi ibinahagi ni James ang anumang mga kapaki-pakinabang na detalye. Nalaman ni James na ang mga tao ng Teuma Village ay may tungkulin na bantayan ang bato ng koloretsua. Gayunpaman, iyon ang lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol sa kanila. Sa makatuwid, nagpasya siyang panatilihing lihim ang mga detalye ng kanyang background hanggang sa makumpirma niya kung ano talaga ang mga taga-baryo. Sa paglipas ng mga araw, madalas na umalis si James sa bahay at maglibot sa loob at sa paligid ng nayon. Mayroong malapit sa 300 tao na nakatira sa nayon ng Teuma. Karamihan sa kanila ay mga magsasaka, at gugugol nila ang araw na nagtatrabaho sa kanilang mga lupain. Palaging mapapanood ni James ang ani ng mga taga-baryo o may posibilidad sa kanilang mga pananim mula sa gilid. Ang simple, tahimik na pamumuhay ng mga taga-baryo ng Teuma ay kung ano ang inisip ni James na makamit ang ibang araw. Gayunpaman, hindi niya masabi kung kailan niya magagawa iyon. Lumipad ang oras habang ginugol ni James ang kanyang mga araw na walang tigil sa nayon ng Teuma. Sa isang sulyap ng isang mata, nanatili siya sa nayon sa loob ng 3 taon. Bagaman patuloy na nagtatrabaho ang mga taga-baryo sa kanilang mga bukid, alam ni James na ang mga tao ng Teuma Village ay hindi ordinaryong magsasaka. Naramdaman niya na ang mga taga-baryo ay lahat ng mga pambihirang magsasaka. Kung hindi ito para sa kanyang pambihirang pandama, maaaring niloko ni James ang kanilang mga pagpapakita tulad ng iba pa. Samantala, ang base ng paglilinang ni James at mga kapangyarihan ay patuloy na tumataas araw-araw kahit na hindi pa siya sanay. Sa loob lamang ng 3 buwan, naabot ni James ang ranggo ng sambong. Isang araw, isang pangkat ng mga taga-baryo ang nagtipon sa loob ng Community Hall of Teuma Village upang talakayin ang mga panloob na bagay. Yarona, pinamamahalaang mo bang mang-alap ng anumang bagong impormasyon tungkol sa kanyang background? Tanong ni Cray, ang pinuno ng nayon. Umiling-iling si Yarona. Hindi niya sasabihin sa akin ang anumang bagay na may kaugnayan sa kanyang personal na impormasyon. Sa tuwing sinubukan kong tanungin siya tungkol sa kanyang pamilya o kung saan siya nanggaling, matulungin niyang baguhin ang paksa. Gayun din, napansin ko kung paano mabilis na tumataas ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi ko siya nakita na nagsasagawa ng anumang pagsasanay, ngunit nakamit niya ang sambong sa loob lamang ng 3 buwan. Panipi. Hinaplos ni Cray ang kanyang balbas. Ang kanyang katawan ay binubuo ng bato ng koloretsua, na isang pambihirang bagay.
Ang isang tao ay nawawala ang lahat ng kanilang base sa paglilinang kapag ang kanilang kaluluwa ay sama-sama sa bato ng Coloretue sa simula. Habang ang kaluluwa at bato ay patuloy na nagbubuklod, ang tao ay dahan-daang muling nabawi ang mga kapangyarihan na mayroon sila bago mamatay sa kanilang huling buhay. Nagtataka ako kung anong ranggo ng paglilinang na nakamit ng taong ito noon. Panipi. Ang taong tumawag sa kanyang sarili 49 ay ganap na natatakpan sa misteryo. Kahit na ang isang napapanahong at malakas na magsasaka tulad ni Cray ay hindi makumpirma kung sino ang tao sa kanyang nakaraang buhay. Sa makatuwid, hindi siya sigurado kung ang pagdating ni James sa Teoma Village ay mabuting balita o hindi. Cray, dapat nating dalhin siya bago ganap na maibalik ang kanyang mga kapangyarihan, iminumungkahi ng isa sa mga taga-baryo. Noon lang, lumabas si Hay sa karamihan at sinabing, nagtipon ako ng ilan sa pinakabagong balita tungkol sa mga endlos sa aking pinakabagong pagbisita. Sa paligid ng 10,000 panahon na ang nakalilipas, ang pangalawang extraterrestrial demon commander ay gumawa ng isang hitsura. Nagpatuloy si Hay upang ibahagi ang narinig niya mula sa mga tao sa labas ng mundo. Ang pangalawa at pangatlong commander ng mga demonyong extraterrestrial ay muling ipinanganak. Kung ang kaluluwa na nakipag-ugnay sa bato ng Coloretue ay kabilang sa pangalawang tagapangasiwa ng demonyo ng extraterrestrial, nangangahulugan ito ng problema para sa amin at sa nayon ng Teoma. Isang mabibigat na katahimikan ang nakabitin sa silid habang tinapos ni Hay ang kanyang mga natuklasan. Matapos ang isang maikling pagpos, tinanong ni Cray, ano ang nangyari sa lalaki na nagngangalang James Caden. Sumagot si Hay, namatay siya sa panahon ng labanan. Bago siya namatay, ginamit ni James Caden ang lahat ng kanyang kaluluwa at isinaaktibo ang puso ng Endlos upang maibalik ang nahulog na distrito ng kabuluhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5012. Ang nayon ng Teoma ay isang lugar na nakatago mula sa mga mata ng labas ng mundo. Ang porma sayon ay nagtutulak sa paligid ng mahiwaga. Ang nayon ay sapat na malakas upang hadlangan ang lahat ng mga pangyayari at impormasyon mula sa pag-abot sa mga tao sa loob nito. Sa makatuwid, ang Chief ay magpapadala ng isa sa kanilang mga tao sa labas ng mundo upang mangalap ng impormasyon tungkol sa pinakabagong mga nangyari. Panahon sa panahon, kapag sinubukan ni Emperor Raya na palayasin ang mga extraterrestrial demon, ano ang nangyayari? Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay nanatili sa Teoma anuman. Ibinahagi ng mga tao ng Teoma ang parehong misyon, na bantayan at protektahan ang bato ng Coloretue. Si Lady Tehila ay nagkaroon. Inutusan silang manatili sa Teoma kahit anong mangyari sa labas ng mundo. Gayun din, ang lahat ng mga taga-baryo ng Teoma ay nagdala ng isang tiyak na paghihigpit sa loob ng kanilang mga katawan. Kung may umalis sa nayon para sa isang pinalawak na dami ng oras, ito ay buhayin ang paghihigpit at magdulot ng kanilang pagkamatay. Nang may padala si Hay upang magtipon ng balita sa oras na ito, sinubukan ng lalaki na makumplito ang kanyang gawain at bumalik sa bahay sa lalong madaling panahon. Posible, siya ay nang ahas na hindi manatiling mahaba sa Endlos dahil sa takot na matrigger ang paghihigpit. Ang binata ay nagpatuloy na ipaliwanag ang pinakabagong mga nangyari sa Endlos. Sa kasalukuyan, maraming mga magsasaka na nakamit ang ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan sa buong Endlos. Isa sa kanila ay si Zayden Dalibor, ang bagong Panginoon ng Endlos. Si Madam Thea, ang matron ng human race, at Taranzak ay sumulong din sa ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan. Panipi, bukod doon, ang isang mahusay na magsasaka na dumadaan sa pamagat na si Emperor Hetsema ay nabalitaan na napakalakas din. Walang sinuman alam kung ano ang kanyang eksaktong ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, ibinabahagi ng mga tao ang kwento kung paano ang isang Chaos Omni rank cultivator ay sinipa mula sa Mount Hetsema, tirahan ni Emperor Hetsema nang sinubukan nilang hamanin ang lalaki. Panipi. Matapos pakinggan ang mga natuklasan ni Hay, nagpatuloy ang pagtatanong sa kanya ni Cray tungkol sa balita ng nahulog, higit na mahusay na mga magsasaka na mayroon. Nangyari kamakailan. Naalala ni Hay na narinig ang tungkol kay Taran na pumatay ng higit sa 20 mga magsasaka sa Chaos Arena. Mabilis niyang ipinaalam kay Cray ang tungkol dito.
Ang pagkakaroon ng bato ng Coloretua ay pinananatiling lihim sa loob ng maraming taon. May kakayahang, malakas na mga magsasakasa. At sa itaas ng ranggo ng kaguluhan ay magkakaroon ng pagkakataon na malaman ang pagkakaroon nito. Sa pamamagitan ng pag-alam kung aling higit na mahusay na mga magsasaka ang namatay sa mga nakaraang taon, magagawa ko ring halos mahulaan kung kanino ang kaluluwa ay sumakay sa bato ng Coloretua. Maaari itong maging kaluluwa ng isa sa 20 o kaya mga magsasaka na namatay sa kaguluhan. Arena, naisip ni Cray. Ano ang gagawin natin ngayon, G? Cray, tanong ng isa sa mga taga-baryo. Matapos ang pagsasaalang-alang ng ilang sandali, sumagot si Cray, magkakaroon ako ng chat sa aming bisita. Samantala, si James ay nakapatong sa isang makapal na sangay ng isang puno na matatagpuan malapit sa pasukan ng nayon. Siya ay may isang matahimik na ngitisa. Ang kanyang mukha habang tahimik niyang naobserbahan ang kanyang paligid at ang maliliit na hayop na nakakagulo. Noon lang, isang nakatatandang naglalakad kasama ang isang kawani ay lumapit sa puno at tumingin kay James. Ang binata ay tumalon mula sa sanga at lumapag sa lupa ng tuloy-tuloy. Pagkatapos, binati ni James ang matatandang magalang, "Hello, G. Cray." Panipi, mainit na sinag ng Cray sa kanya. "Hindi mo kailangang maging magalang sa paligid ko." Naupo si James sa isang malaki, patag na bato sa tabi ng puno at nagtanong, "Maaari ko bang malaman ang higit pa tungkol sa punong ito?" Naranasan ko ang isang bakas ng enerhiya na naiwan ng magsasaka, na naglunsad ng isang suntok sa punong ito. Ang taong iyon ay marahil nakamit ang mga kapangyarihan ng ang ranggo ng kaguluhan sa pagkumpleto o ang mga ranggo sa itaas nito. Panipi. Nagbigay si Cray ng isang maliit na buntong hininga at umupo sa tabi ni James. "Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa iyong sarili, binata?" Tumugon si James, "Nais kong malaman ang higit pa tungkol sa background ng lugar na ito." "Maaari mo ba akong paliwanagan muna, Mr. Cray?" Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5013. Cray ay tumahimik sandali. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula siya, "Tiyuma ang pangalan ng aming nayon." Panipi. "MHM. Tumango si James. "Alam ko iyon." Tinanong ni Cray, "Alam mo rin ba ang tungkol sa kasaysayan tungkol sa kapanganakan ni Endlos, kung gayon?" Umiling-iling si James. Hindi ako." Nalaman lamang ni James ang mga kwento na nakapaligid kay Emperor Raya at ang kanyang mga nagawa sa Endlos. Alam niya halos wala tungkol sa nangyari bago iyon. Nakatitig si Cray sa mukha ng binata. Pagkatapos, sinabi niya, sa pagsisimula ng pagkakaroon ng Endlos, isa sa buhay nito. Ang mga beings ay tinusok sa pamamagitan ng Endlos at gumawa ng pagbubukas dito. Iyon din ang kauna-unahang oras kung kailan ang extraterrestrial. Inatake ng mga demonyo ang Endlos. Panipi. Nagpunta si Cray upang ipaliwanag kung paano sinalakay ng mga extraterrestrial demonyo ang mga Endlos upang maghanap ng tatlong bimnang magaan. Pinaplano nilang unearth ang panghuli lihim ng kaharian ng Endlos sa pamamagitan ng tatlong bimnang ilaw. Maraming buhay ang nawala sa labanan na iyon. Kalaunan, ang mga tao sa panig ng Endlos ay pinamamahalaang upang himukin ang extraterrestrial mga demonyo sa labas ng Endlos. Bato upang isara ang pagbubukas sa Endlos. Pagkatapos, itinago niya ang kakanyahan ng bato ng Coloretua sa nayon ng Tiyuma. Lahat ng naninirahan sa nayon ng Tiyuma ay isang lingkod ng Lady Tehila. Inutusan kaming manatili rito at magbantay sa Coloretua Stone. Sa mga nagdaang taon, makakakita kami ng isang bagong buhay ay nagsisimula upang mabuo sa loob ng bato, at kami ay inaasahan ang pagsilang ng isang bagong pagkatao. Gayunpaman, ang iyong kaluluwa ay sama-sama sa bato ng Coloretua ngayon. Panipi. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Cray, tinanong ni James, "Sino ang Lady Tehila?" Hindi sinagot ni Cray ang tanong niya. Sa halip, tinitigan niya si James ng matinding titig. "Sino ka? Paano mo nalaman tungkol sa bato ng Coloretua, at paano mo nalaman kung nasaan ito?" Panipi. Tumahimik si James ng ilang segundo. Pagkatapos, nagpasya siyang magbahagi ng matapat. "Ako ay pinangalan ng James Caden sa aking nakaraang buhay. Mayroon ako
Nakilala ang aking pagtatapos nang nakipaglaban ako sa pangalawang commander ng mga extraterrestrial demons, Mekaisto Zelkart. Ang aking mga kapangyarihan at ang base ng paglilinang ay sa halip ay hindi sapat sa oras. Kahit na mayroon akong pamana ni Emperor Raya at ang puso ng Endlos, hindi pa rin ako tugma para sa Mekaisto. Panipi. Noong nakaraan, nakilala ko ang isang tao na makakakita sa hinaharap. Nakita niya ang isang hula ng aking hinaharap at binigyan ako ng isang inskripsyon. Nang maaga, panipi, sa tulong ng inskripsyon, nalaman ko na ang isang light beam ay lilito sa aking huling labanan. Ang light beam ay isa sa ang tatlong light beam na lumitaw sa paglikha ng Endlos na ang mga extraterrestrial demon ay pagkatapos. Panipi. Ang aking kaluluwa ay pinagsama sa light beam pabalik noon. Sa panahong iyon, natuklasan ko ang pagkakaroon ng bato ng Coloretua. Pagkatapos nito, nagsimula akong maghanap ng bato. Panipi. Isang malambot na ngiti ang nakabitin sa mukha ni Cray habang nakikinig siya sa mga kwento ni James. Narinig ko ang maraming mga kwento tungkol kay James Cayden. Ang tao ay isang tunay na bayani. Handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang mailigtas ang buhay ni marami pang iba. Siya ang aming pinakamahusay na pagpipilian sa gitna ng iba pang namatay na mga magsasaka na ang kaluluwa ay sama-sama sa bato ng Coloretua. Ano pa, halos imposible para sa amin na alisin ang kanyang kaluluwa mula sa bato ngayon. Nag-isip si Cray. Nagsimula si Cray, ayon kay Lady Tehila, ang taong ipinanganak mula sa bato ng Coloretua ay magiging Panginoon ng nayon na ito. Ang taong iyon ay makakatulong din na alisin ang selyo sa loob ng mga katawan ng mga taga-baryo. Panipi. Nanlaki ang mga mata ni James. Nagpatuloy si Cray, ang isang selyo ay inilagay sa lahat ng mga katawan ng mga taga-baryo ng Teuma na ginagawang imposible para sa amin na iwanan ang masyadong mahaba ang nayon. Maaari lamang tayong manatili sa Teuma hanggat nabubuhay tayo. Dahil ikaw ang may-ari ng bato ng Coloretua ngayon. Maaari mong subukang alisin ang selyo sa aming mga katawan at maging aming bagong Panginoon. Panipi. Lahat kayo ay may selyo. Tanong ni James. Tumango si Cray. Hindi iyon lahat, kahit na ang nayon ay inilalagay sa ilalim ng isang selyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5014. Mga kasalanan ay hindi inaasahan na ang nayon at ang mga tao ay lahat ay inilagay sa ilalim ng isang selyo. Gayunpaman, tiwala siya sa kanyang mga kakayahan. Huwag kang mag-alala, G. Cray. Kapag ang aking mga kapangyarihan ay ganap na naibalik, tutulungan ko ang mga tao. Nang tiyumaando ang selyo na inilagay sa kanilang mga katawan. Panipi. Nadama ni Cray ang isang maliit na pakiramdam ng kaluwagan nang marinig ang pangako ni James. Pagkatapos, dahan-daang nakarating siya sa kanyang mga paa, nagbigay ng kaunting tumango, at tumungo pabalik sa nayon. Nakatitig si James sa figure ng nakatatandang-nakatatanda. Sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang, may kakayahang umalis si James. Teuma. Gayunpaman, maramdaman niya na mayroong isang bagay na mas nakatago sa mahiwagang nayon na ito. Ang pinuno ng nayon ay maaaring hindi pa nagbahagi ng lahat ng mga lihim ng nayon na ito sa akin. Manatili ako rito hanggang sa ang aking mga kapangyarihan naibalik. Pagkatapos, susubukan kong malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa Teuma. Nagpasya si James sa loob. Sa pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit, si Jacopo ay nakaupo sa upuan na nakalaan para sa Panginoon. Si Thea, ang matron ng lahi ng tao, ay nakaupo sa kanan. Sumulyap si Thea sa paligid ng silid. Pagkatapos, inihayag niya, naiintindihan ko na si James ay buhay pa. Nais kong makuha ang lahat. Ang salita na hinahanap ng mga tao si James Cayden. Naglalabas ako ng isang malaking gantimpala para sa mga maaaring magbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni James. Panipi. Kahit na naabot na ni Thea ang ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan, nakakakita lamang siya ng pagkakaroon ni James ngunit hindi siya eksaktong lokasyon. Bukod dito, magiging napakahirap at time-consuming para sa kanya upang maghanap sa bawat lugar sa buong 10 mga distrito. Ang tanging maaaring mangyari na pamamaraan na naiwan ay upang makakuha ng maraming mga tao sa iba't ibang mga distrito upang hanapin si James sa pamamagitan ng pag-alok ng gantimpala. Naunawaan.
Ang mga kalalakihan na naruroon sa bulwagan ay sumagot ng magkakaisa. Matapos matanggap ang mga order ng Thea, maraming mga magsasaka ng tao ang naglakbay sa buong Endlos upang maikalat ang balita at hanapin. Sabay ni James. Habang ang balita ng gantimpala ay umabot sa iba't ibang mga angkan at karera sa 10 distrito, higit pa at higit pa. Ang mga magsasaka ay sumali sa paghahanap kay James upang maangkin ang gantimpala. Samantala, si James ay nananatili pa rin sa maliit na nayon na matatagpuan sa loob ng distrito ng Presta. Nalaman niya na si Zayden Dalibor ay naging bagong Panginoon ng Endlos. Gayun din, nalaman niya na nakamit ni Thea ang ranggo ng Chaos kumpletuhin. Nagawa pa niyang dalhin si Zayden sa isang labanan, at natapos ang kanilang laban sa isang kurbatang. Narinig din ni James ang tungkol sa kung paano binigyan ni Taran si Zayden ng isang mahusay na pagbugbog habang wala na siya. Bukod doon, natutunan niya tungkol sa Emperor Hetsema sa unang pagkakataon. Sa pagdaan ng mga araw, ang kaluluwa ni James at ang kanyang bagong katawan ay lumaki upang maging mas katugma. Ang kanyang mga kapangyarihan ay tumaas ng sabay-sabay. Pati na rin, sa huli, si James ay pumasok sa ranggo ng Quasi-Chaos muli. Pagkatapos, napansin niya na ang rate ng pagbawi ng kanyang mga kapangyarihan ay bumagal ng malaki. Gayunpaman, hindi nababahala si James sa pagbabago. Nagawa na niyang gumamit at gumanap ng maraming bilang ng mga kasanayan sa lagda sa ranggo ng Chaos. Mapoprotektahan niya ang kanyang sarili hanggat hindi niya kailangang harapin ang mga kalaban tulad ni Zayden o Taran. Isang araw, ang mga taga-baryo ng Tiuma ay nagtipon sa bahay ng pinuno ng nayon. Nakaupo si James sa isang upuan. Tinanong niya, alin sa iyo ang nais na mauna? Inatasan ni Cray ang kanyang tingin sa Yarona. Pumunta ka muna, Yarona. Lumakad ang binibini kay James at huminto sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na may pag-asa. Maaari ba? Alisin talaga ang selyo. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5015. Kailangan kong subukan ito, sagot ni James. Hindi siya sigurado na maaari siyang magtagumpay sa unang pagsubok dahil ito ang unang pagkakataon na pinayagan siyang suriin ang selyo sa mga katawan ng mga taga-baryo. Gayunpaman, nakaramdam siya ng tiwala sa kanyang malawak na kaalaman sa iba't ibang mga inskripsyon. Si James ay bumangon mula sa kanyang upuan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinadala ang kanyang mga kapangyarihan sa gitna ng kanyang palad. Tulad ng inilagay ni James. Magaan ang kanyang palad laban sa noo ni Yarona, naramdaman ng ginang ang mga kapangyarihan ni James na dumadaloy sa buong katawan niya. Di nagtagal, naramdaman ni James ang pagkakaroon ng maraming mahiwagang inskripsyon sa katawan ni Yarona. Matapos bigyan ito ng ilan. Naisip, maingat na itinuro ni James ang daloy ng kanyang mga kapangyarihan patungo sa mga inskripsyon. Sa sandaling nakipag-ugnay ang kanyang mga kapangyarihan sa isa sa mga inskripsyon, nag-trigger ito ng isang biglaang pagbabago sa mga inskripsyon. Ang labis na enerhiya ay nabuo at pinakawalan mula sa mga inskripsyon, na pinalayas ang mga kapangyarihan ni James sa katawan ni Yarona. Kaagad, ang enerhiya ay nakakaapekto sa Yarona din. Ang ginang ay nagubo ng isang bibig ng dugo at nanghina makalipas ang ilang sandali. Yarona. Nagmadali si Hay sa tabi ni Yarona upang kunin siya mula sa sahig. Pinangunahan ni James ang kanyang kilay at binulong sa kanyang sarili, ano iyon? Si Cray ay lumitaw na ganap na hindi nababagabag habang ipinaliwanag niya, ang selyo ay nilikha mismo ni Lady Tahila. Kung may susubukan at alisin ito sa pamamagitan ng lakas, ang anumang mga pagtatangka ay mag-trigger ng selyo at magdulot ng pinsala sa nagdadala ng selyo. Panipi. Si James ay tila medyo nag-fluster. Ang mga inskripsyon sa loob ng kanyang katawan ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko ma-decipher at alisin ang mga ito kaagad. Gayunpaman, payagan akong ilang oras, at makakahanap ako ng isang paraan upang malutas ang mga inskripsyon na ito. Panipi. Si James ay time na mas sabik kaysa sa sino mang makahanap ng mga bagong inskripsyon ng dayuhan o hindi nakatagong pinagmulan. Na may higit pa at higit pang mga bagong inskripsyon na idinagdag sa pagbuo ni James, nalaman niya na ang kapangyarihan ng kanyang pormasayon ay mapapabuti bilang mga pagkakaiba-iba nito. Nadagdagan. Sa makatuwid,
Si James ay higit pa sa handang magtrabaho sa anumang natatanging mga inskripsyon dahil makakatulong ito na makinabang sa kanya sa katagalan. Sapat na iyon para sa ngayon. Maaari kang umalis ngayon. Si Cray ay kumalas sa kanyang kamay ng walang pasubali at magalang na hiniling ni James na umalis. Nagbigay ng kaunting tumango si James at naglabas ng silid. Sa sandaling isinara niya ang pintuan sa likuran niya, nakita ni James na ang isang porma sayon na cast sa paligid ng silid ay isinaaktibo. Ang lalaki ay kumalas sa dulo ng kanyang ilong habang tinitigan niya ang pintuan. Bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, naglagay pa sila pagbubuo. Nagtataka ako kung ano ang tinatalakay nila doon. Panipi. Pagkatapos, dahan-dahang lumayo si James. Sa loob ng silid, si Yarona ay kalaunan ay muling nakakuha ng malay. Gayunpaman, ang binibini ay kasing puti ng isang sheet. Si Cray ay may isang mabangis na ekspresyon habang tinitingnan niya ang ginang na nagpapahinga sa isang upuan. Cray, maaari ba talaga tayong magtiwala sa 49? Tanong ng isa sa mga taga-baryo. Umiling-iling si Cray. Hindi ko masabi kung sigurado kung siya ang tunay na James Caden. Kung siya ang tao na ang mga kwentong narinig nating lahat. Tungkol sa, pagkatapos ay maaari nating ilagay ang ating pananampalataya sa kanya. Panipi. Matagal ko na akong pinagmamasdan ang taong ito. Ang tao ay may tunay at hindi mapagpanggap na disposisyon. Mayroon akong nakita ang isang bakas ng enerhiya ng demonyo sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang pakiramdam ng moralidad at katwiran ay sapat na malakas sa panatilihin ang enerhiya ng demonyo mula sa pag-alis ng kontrol. Panipi. Dapat ba nating hayaan siyang pumasok sa lihim na aklatan? Tanong ni Hay. Tumahimik sandali si Cray at sinabing, kailangan niyang ipasok ang lihim na aklatan at alamin ang sining ng Orstellan. Nang walang kaalaman ng Orstellan art, hindi niya maalis ang selyo sa ating mga katawan. Panipi. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pa namin nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi namin may hahatid ang sining sa kanya tulad nito. Panipi. Habang tinalakay ng iba kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod, nanatiling tahimik si Cray at pinag-isipan ng ilang sandali. Kalaunan, napunta siya. Isang desisyon. Ang tanging pagpipilian na naiwan namin ngayon ay ang pag-unlock ng lihim na kaharian. Si Lady Tehila ay nag-iwan ng mensahe para sa amin bago umalis. Ang lugar na ito, kung may nangyari sa bato ng Colorechua at walang bagong pagkataon na nabuo mula rito, dapat na maisaaktibo ng ating mga tao. Ang lihim na kaharian. Ang taong maaaring magtagumpay sa paggawa nito sa pamamagitan ng lihim na kaharian ay karapat-dapat na magkaroon ng Orstellan art. Panipi. Binubuksan ba natin ang lihim na kaharian para sa 49 na nag-iisa? Siyempre hindi, tugon ni Cray, ang bato ng Colorechua ay wala na. Walang punto sa amin na nagbabantay sa lugar na ito pinapanatili itong nakatago. Maaari naming ibunyag ang aming lokasyon at ikalat ang balita tungkol sa sining ng Orstellan. Kahit sino ay malugod na pumasok. Ang lihim na kaharian upang makuha ang sining ng Orstellan. Panipi. Iyon lang ang paraan ngayon. Kung ang 49 ay talagang ang nakatakdang tao para sa bato ng Colorechua, magagawa niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagsubok. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5016. Ayon sa mga salita ni Lady Tehila, ang ipinanganak mula sa bato ng Colorechua ay palayain ang mga taga-baryo ng kanilang selyo at itinaas. Teumazil. Gayunpaman, ang isa pa ay nakipag-ugnay sa bato sa sandaling ito at pinigilan ang kanilang misyon upang maiangat ang mga sil. Sa una, inaasahan ni Cray na matupad ni James ang gawaing iyon. Nang makita na nabigo si James ngayon, nagpa siya si Cray. Panahon na para sa kanila na magpatuloy sa alternatibong plano. Sa pamamagitan ng pag-unlock ng kanilang lihim na kaharian, ang kaharian ng Orstellan, ang taong maaaring pumasa sa mga pagsubok sa loob ng lupain ay magiging inaalok ang pagkakataong malaman ang sining ng Orstellan. Ang wielder ng sining ng Orstellan ay magkakaroon ng kaalaman upang alisin ang Teuma Villager Seal. Matapos masuri ang sitwasyon, nagpa siya si Cray na ibunyag ang lokasyon ng Teuma sa labas ng mundo at maligayang pagdating ang mga magsasaka na
maaaring maging interesado sa sining ng Orstellan upang makapasok sa kanilang lihim na kaharian. Upang makuha ang balita na malawak na kumalat sa 10 distrito, kailangan namin ng isang tao na magkasya para sa gawain. Hinaplos ni Cray ang kanyang balbas. Dapat nating hilingin kay Haring Marcy Ice na tulungan kami sa pabor na ito. King Marcy Ice. Ang mga taga-baryo ay nagbulong sa gitna ng kanilang sarili na nasa sabik sa pagbanggit ng pangalang iyon. Tumungo tayo sa kanyang lugar ngayon. Tumayo si Cray at tumungo sa pintuan. Nakatayo si James sa labas ng bahay. Nais niyang subukan at pag-eavesdrop sa pag-uusap na nangyayari sa loob ng silid. Lumabas na lang siya. Gayunpaman, natagpuan niya na ang kanyang zen ay hindi maaaring tumagos sa malakas na pagbuo ng cast sa silid. Noon lang, nakita niya si Cray at ang mga taga-baryo na umalis sa bahay. Wala sa kanila ang nagbigay ng pansin sa kanya nang lumitaw patungo sa isang espiritual na bundok na matatagpuan sa periphery ng nayon. Nakita ni James si Yarona at nahuli siya. Nagtataka siyang nagtanong, "Saan ka pupunta?" "Panipi." Mahinang sumagot si Yarona, nais ni G. Cray na ipahayag ang pagbubukas ng kaharian ng Orstellan sa labas ng mundo. Pupunta siya. Kilalanin si Haring Marcy Ice ngayon. Panipi, Orstellan Realm. Naririnig ni James ang pangalan sa kauna-unahang pagkakataon. Sinabi ni Yarona kay James kung ano ang tinalakay ngayon ng mga tao ng Teuma. Mayroon kang bato na koloretsua, ngunit tila hindi mo pa maaando ang selyo sa aming mga katawan. Kaya, plano ni G. Cray na ay unlock ang Orstellan Realm upang pumili ng isang kahalili ng art ng Orstellan. Panipi. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Yarona, nagpout si James at umungol sa isang maliit na tinig, tulad ng sinabi ko, kailangan ko lang oras upang malaman ito. Positibo ako na makakahanap ako ng isang pamamaraan upang maalis ang selyo. Panipi. Wala kaming oras na natitira, bagaman. Panipi. Ang isang nakasimangot na browser ni Drew Yarona ay magkasama. Ang selyo sa ating katawan ay may limitasyon sa oras. Nagsisimula ang countdown sa lalong madaling panahon. Ang pagiging ipinanganak mula sa bato ng koloretsua. Tinansya namin ang oras ng pagsilang ng pagiging sa loob ng ilang taon. Kami. Magkaroon ng isang limitasyon sa oras na madalas na panahon pagkatapos nito. Panipi. Kung hindi namin maalis ang selyo na inilagay sa amin at ang nayon sa loob ng 10 panahon, ang lahat ay mawawala kasama ang nayon kapag naubos ang oras. Ang aming pag-iral ay mapupuksa ng lubusan. Panipi. Nakikita ko. Ibinagsak ni James ang kanyang tingin. Kaya, iyon ang para sa mga seal. Bakit ang taong nagsumite ng mga seal sa mga tao ay nagtakda ng maraming mga paghihigpit, bagaman? Ano ang sinusubukan niyang makamit? Nag-isip si James. Sino si King Marcy Ice, kung gayon? Nagdala si James ng isa pang katanungan. Sumagot si Yarona, matagal na ang nakalipas, ang Teuma ay talagang tahanan ng isang maimpluwensyang at kilalang sekta na tinawag na Orstellan. Sekta matapos ang pagsalakay sa mga demonyong extraterrestrial ay pinigilan at si Lady Tehila, ang saintess ng Orstellan sect, ay nakatulong sa pagpapanumbalik ng Endlos. Ang sekta ng Orstellan ay hindi nagpapakilala. Kalaunan, pinangalanan namin ang lugar na ito Teuma. Panipi. Si Haring Marcy Ice ay isang henyo na nagtatanim mula sa Teuma na may kakila-kilabot na kapangyarihan at kasanayan. Sa kasaysayan ng Teuma, doon ay isang tao lamang na ang mga kasanayan at kaalaman ay maaaring tumugma sa mga Haring Marcy Ice. Maaaring hindi mo nakilala ang lalaki. Bago, ngunit dapat kang maging pamilyar sa kanyang mga kwento ngayon. Panipi. Ha, sino iyon? Si James ay may nakakagulat na pagtingin sa kanyang mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5017. Ziraya Fayed. Nabanggit ni Yarona ang isang pangalan. Ah, sino iyon? Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at umiling-iling. Pumunta rin siya sa pangalan ni Emperor Raya. Ano? Emperor Raya? Nabigla si James sa kanyang mga wits. Tama iyon. Sumali si Hai sa kanilang pag-uusap. Si Emperor Raya, o Ziraya, ay isang miyembro ng nayon ng Teuma. Hindi ba kayong lahat ay hindi pinapayagan na lumayo sa nayon ng Teuma?
Naaalala ko na si Emperor Raya ay nanatili sa labas ng mundo para sa pinalawig na tagal ng panahon bagaman, tanong ni James. Ipinaliwanag ni Yarona, dinala rin ni Ziraya ang selyo. Gayunpaman, ang tao ay napakalakas at may talento na pinamamahalaan niya upang makuha ang kapangyarihan upang alisin ang selyo sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis sa Teuma at maglakbay sa labas ng mundo. Panipi. Sa kabilang banda, si Haring Marcy Ice ay isang mahusay na magsasaka na ang mga kapangyarihan ay bahagyang nasa ibaba lamang ni Emperor Raya. Siya. Minsan ay nagkaroon ng pagkakataon na masira ang selyo sa loob din ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, nawala ang labanan kay Ziraya sa nakaraan at sa gayon. Nawala ang pagkakataon na sanayin sa aming santuaryo. Ang insidente ay nakakaapekto kay Haring Marcy Ice spirit at mental state. Ang isang hindi kapanipaniwalang, nag-iisa na espiritual na bundok ay matatagpuan sa isang gilid ng nayon ng Teuma. Ang enerhiya sa espiritu, nabuo ng mga lupain sa lugar na iyon ay hindi partikular na mataas. Sa makatuwid, hindi maraming mga magsasaka ang pipiliin ang espiritual bundok bilang kanilang mga bakuran ng pagsasanay. Pinangunahan ni Cray ang mga taga-baryo sa isang lugar kung saan makikita nila ang mukha ng isang matangkad, matarik na bangin. Pagkatapos, tumawag si Cray ng malakas, Zavis, ito na. Oras upang tapusin ang iyong pagmumuni-muni ngayon. Panipi. Ang malalim na tinig ni Cray ay sumigaw habang ito ay bumagsak sa puwang sa paligid ng bundok. Pagkalipas ng ilang segundo, ang mga bitek ay nagsimulang bumubuo sa dingding ng bangin. Si James at ang mga taga-baryo ay nakikita ang hugis ng isang pintuan. Lumilitaw sa mukha ng bangin. Ang isang ulap ng alikabok ay tumaas habang ang mga bato at buhangin ay nahulog mula sa dingding. Noon lang, bumukas ang pintuan. Ang isang tao na may mahaba, hindi marunong na buhok ay lumakad palabas ng pintuan sa susunod na instant. Ang kanyang mga damit ay sobrang pagod na parang ito. Kahit na hindi niya ito binago ng maraming taon. Ang mga taga-baryo ay yumuko ang kanilang mga ulo ng bahagya nang makita ang lalaki. Ano ang tungkol dito? Huminto si Zavis Fayed bago ang karamihan at nagtanong ng walang pasubali. Ang bato ng Colorechua ay natagpuan ang isang bagong master, sagot ni Cray. Oh, itinaas ni Zavis ang kanyang mga browser. Gayunpaman, hindi siya mukhang interesado sa bagay na ito. Ano ang dapat gawin? Ako, Panipi, sinabi ni Cray, ikaw ay isang kahanga-hangang tagapagtanggol ng henyo, Zavis. Malakas kang sabik na maghanap ng paraan upang iwanan ang Teuma sa nakaraan. Sa kasamaang palad, nawala mo ang labanan kay Ziraya noon. Pinayagan si Ziraya sa pagpasok sa santuaryo at natanggap ang kayamanan. Pagkatapos nito, pinamamahalaan niyang lumikha ng 10 beses na transcendent na si Sutra, masira ang selyo sa kanyang katawan, at umalis. Teuma, Panipi, well, inamin ko ang aking pagkawala. Nagbigay ng pag-urong si Zavis. Kahit na ang bato ng Colorechua ay may bagong master ngayon, ang kasalukuyang nagdadala ng bato ay walang kapangyarihan upang alisin ang selyo sa ating katawan. Napagpasyahan naming ay unlock ang kaharian ng Orstellan upang pumili ng isang kahalili para sa sining ng Orstellan. Gusto mo? Naging perpektong kandidato upang malaman ang sining ng Orstellan. Gayunpaman, nilinaw ni Lady Tehila na wala sa mga tao ng pinapayagan ang nayon ng Teuma na malaman ang sining ng Orstellan. Panipi. Iyon ang dahilan kung bakit ako napunta upang makita ka ngayon. Kailangan kita upang magtungo sa labas ng mundo at ikalat ang salita tungkol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5018. Cray ay naisip tungkol dito, at napagpasyahan niya na si Zavis ang perpektong kandidato para sa gawain. Sa pambihirang kapangyarihan at kasanayan ni Zavis, madali niyang makuha ang pansin ng iba pang mga magsasaka. Sa pamamagitan ng paggamit ng gilid na iyon, sila maaaring makuha ang balita tungkol sa sining ng Orstellan sa 10 distrito sa lalong madaling panahon. Sino ang may bato na Colorechua ngayon? Tanong ni Zavis. Nang marinig ang tanong, ang mga taga-baryo ay tumalikod kay James, na nakatayo sa likuran ng karamihan. Sabay-sabay, itinuwid ni James ang kanyang sarili at yumuko ng bahagya. Napangiti siya ng maliwanag kay Zavis. Isang karangalan na makilala ka, G. Zavis.
Ako. James Caden. Panipi. Itinoon ni Zavos ang kanyang tingin kay James. Matapos kumpirmahin na naabot ni James ang ranggo ng Quasi-Chaos, sumimangot ang lalaki. Siya. Pinamamahalaang upang makakuha ng pag-aari ng bato ng Coloretua na may antas ng ranggo ng paglilinang. Panipi. Tumugon si Cray, hindi mo siya gaanong-gaanong kukunin, Zavos. Nakamit niya ang maraming magagandang bagay sa kanyang nakaraang buhay. Ang lalaki. Pinamamahalaang tumagal sa isang labanan laban sa pangalawang extraterrestrial demon commander sa ranggo ng Chaos Ilumita. Siya kahit na nakatanggap ng pamana ni Ziraya at pinagkadalubhasaan ang kaalaman sa 10 beses na realms na transcendent na si Sutra. Panipi. Sa isang sulyap ng isang mata, si Zavos ay nag-teleport at muling lumitaw sa harap ni James. Napakabilis niya kaya binigyan nito si James ng isang pagkabigla. Ang binata ay hindi sinasadya na gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Ikaw ang kahalili ng kaalaman at pamana ni Ziraye. Inayos ni Zavos si James na may tumusok na titig. Si James ay natigil ng kaunti. M.G. Zavos, hindi ako nakatanggap ng formal o direktang pagtuturo mula mismo kay Ziraye Fayed. Gayunpaman, nalaman ko ang 10 beses na realms transcendent art na nilikha niya. Panipi. Napakahusay. Napangiti ang mukha ni Zavos. Matapos akong mawala ang labanan kay Ziraya, pumasok siya sa santuaryo at nilikha ang 10 beses na realms. Transcendent Sutra. Wala akong pagkakataon na makita siya bago siya nawala. Ngayon, makikita ko para sa aking sarili kung ang kasanayan sa lagda na nilikha niya ay ang lahat ng mahusay. Panipi. Nang marinig ang mga salitang iyon, sinaksak ni James ang kanyang mukha. Hindi ba ito medyo hindi patas para sa akin, G. Zavos? Sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi. Malayo pa rin ako mula sa pag-uli ng lahat ng aking mga kapangyarihan. Paano ko maaaring subukan na labanan ka? Panipi. Inaayos ko ang aking base sa paglilinang at makipaglaban sa mga kapangyarihan ng ranggo ng kaguluhan sa Quasi, iminumungkahi ni Zavos. Tumahimik si James habang ang isang ideya ay dumating sa kanya. Tinanong niya, paano kung talo ka, kung gayon? Impossible iyon. Walang alinlangan si Zavos tungkol sa kanyang mga kasanayan at kakayahan. Ang tao lamang na maaaring talunin ako kahit na kami. Parehong sa parehong ranggo ng paglilinang. Gayon din, pupunta lang tayo sa kalat. Hindi ito isang labanan upang magpasya ang buhay at kamatayan ng isang tao. Panipi. Sinasabi ko lang kung paano mangyayari iyon. Ipinaliwanag ni James, hindi mo maaasahan na samang-ayon ako sa isang hamon sa labanan. Kailangan mo ng ilang anyo ng gantimpala bilang pagganyak, hindi ba sa palagay mo? Panipi. Ako ay magiging iyong matapat na subordinate kung mawala ako sa sparring. Hindi man lang nag-atubiling si Zavos habang ginawa niya ang pangako. Naramdaman niya. Labis na tiwala na walang makakapagpalo sa kanya. May isang maliit na kaguluhan sa gitna ng karamihan habang narinig ng mga taga-baryo ang mga salita ni Zavos. Itinaas ni Cray ang kanyang kamay at ginambala si Zavos, masyado kang nagmamadali, Zavos. Kahit na nawala si James sa labanan sa pangalawang commander ng mga extraterrestrial demonyo, gayunpaman ay pinamamahalaang niya na sirain ang isa sa mga commander. Mga clones. Panipi. Hindi tulad ni Zavos, nadama ni Cray na maaaring talunin ni James si Zavos kung ang dalawa sa kanila ay nasa parehong paglilinang ranggo. Nagbigay ng snort si Zavos. Pagkatapos, sinabi niya, ilipat natin ito sa arena. Bumantong hininga si Cray sa pagbibitiw. Fine. Itinaas ng matatandang lalaki ang isang palad at nagsimulang mag-conjuring ng maraming mga inscription. Habang parami ng parami ang mga inscription na umiikot. Sila, si James at ang iba pa ay maaaring makita kung paano unti-unting nagbabago ang kanilang paligid. Ang lahat ng mga ito ay tila nakarating sa tabi ng isang malaking arena, na kung saan ay ganap na napapaligiran ng berde, marilag na espiritual. Mga bundok. Si Zavos ay nag-teleport at muling nabuo sa arena ng labanan, na sinundan ni James. Ang binata ay may kalmado, determinadong hitsura sa kanyang mga mata. Si James ay may ganap na paniniwala na siya ay walang kapantay. Kabilang sa mga may parehong ranggo ng paglilinang sa kanya. Sigurado siya na maaari niyang ibagsak kahit si Emperor Ryekong.
Ang huli ay nasa ranggo ng kaguluhan sa Quasi. Samantala, nasa sabik ang mga taga-baryo habang hinihintay nila ang labanan sa pagitan ng dalawang kalalakihan na iyon. Sino ang sasabihin mong mananalo? Ito ay si King Marcy Ice, syempre. 49 na inaangkin na muling pagkakatawang tao ni James Caden. Gayunpaman, ang mga kwento ng labanan sa pagitan niya at ng Mekaisto. Si Zelcourt ay mga salita ng bibig na natipon ni Hai. Ang mga kwentong iyon ay maaaring pinalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5019. Sa palagay ko ay mananalo rin si Haring Marcy Ice. Ang landas ng Marcy Ice na naitala sa banal na martial na si Haring Marcy Ice ay isa sa mga pinakapambihirang kasanayan sa lagda. Kailanman nilikha, panipi. Sa katunayan, maaaring talunin ni Haring Marcy Ice si Emperor Ryle kung magkakaroon sila ng labanan sa ibang pagkakataon. Sa arena, tumayo si Zavos gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Parang nakaka-relax siya habang sinabi niya, maaari mong gamitin at mailabas kung anuman. Mga kasanayan na natutunan mo, binata. Ang aming Saintes ay naglagay ng isang ligtas na porma sayon sa paligid ng arena. Hindi mo na kailangang hawakan. Bumalik sa lahat, panipi, masaya akong obligado, noon. Inaktibo ni James ang landas ng omniscience ng sabay-sabay at pumasok sa estado ng 11 ranggo. 3 bilog ng halo ang kumislap sa paligid ng katawan ni James. Nagpasya siyang lumaban lamang sa mga kapangyarihan ng omniscience path upang masukat muna ang mga kasanayan at kakayahan ni Zavos. Kanya. Ang kalaban ay nabalitaan na kasing lakas ni Emperor Ryle, pagkatapos ng lahat. Dapat ay pinag-aralan niya ang banal na martial na banal na kasulatan na kumalat sa labas ng mundo. Pinaplano niyang gamitin ang kasanayan sa lagda na nilikha ni Haring Marcy Ice laban sa lumikha mismo. Hindi ba medyo nagmamadali? Ang mga taga-baryo ay kadalasang nilibang sa kung paano sumusulong ang mga bagay. Sa kabilang banda, nagbigay ng pag-aprobo si Zavos nang makita ang mga kapangyarihan na inilabas ni James. Hindi masama. Ikaw ay pinamamahalaang upang makabisado ang landas ng Marcy Ice mula sa banal na martial na banal na kasulatan at maabot ang 11 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Gayunpaman, mayroon kang isang mahabang paraan upang pumunta bago makamit ang buong paliwanag ng kasanayan. Panipi. Ang landas ng Marcy Ice mula sa banal na martial na banal na kasulatan. Si James ay itinapon sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga bagong pangalan na hindi niya kailanman narinig ng malawak na ngumisi si Zavos. Nilikha ko ang banal na martial na banal na kasulatan at pinakawalan ito sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang banal na kasulatan ay isang pinasimple na bersyon ng mga kasanayan na nais kong. Sa pagdaan ng oras, ang kaalaman na nakapaloob sa banal na kasulatan ay unti-unting binuo sa tinatawag ng mga tao sa labas ng mundo na landas ng walang kabuluhan. Panipi. Nilika mo ang landas ng omniscience. Ang mga mata ni James ay nagulat sa sorpresa. Mula sa natutunan ni James hanggang ngayon, ang kaalaman sa landas ng hindi kilalang tao ay umiiral ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, lamang. Dalawang magsasaka, sina Yardos at Soren, ay pinamamahalaang upang makamit ang mahusay na paliwanag at kasanayan sa kasanayan. Hindi niya inaasahan na malaman na ang landas ng omniscience ay orihinal na landas ng Marcy Ice, na nagmula sa banal martial banal na kasulatan. Siyempre, mahinahon na tugon ni Zavos. 3 halos ang umiikot sa katawan ni Zavos at maliwanag na nagniningning habang sinimulan niya ang 11 ranggo kaagad. Pagkatapos, siya inunat ang isang braso at gestured kay James. Maaari kang magsimula muna. Malalim si James. Alam niya na hindi niya kayang pabayaan ang kanyang bantay sa paligid ni Zavos. Agad na nakabuo si James ng 10 anyo ng enerhiya na may mga kapangyarihan ng 10 beses na Realms Transcendent Art. Isang napakalawak. Si Aura ay nagliliyab mula kay James bilang mga 10 energies na kumalat sa kanyang katawan. Pagkatapos, pinakawalan niya ang Blight Omniscience sa teleport at muling lumitaw bago si Zavos. Sa isang flash, si James ay nag-swing sa kanya. Fist sa mukha ni Zavos. Zavos ay nakita ang isang hindi pangkaraniwang enerhiya. Ang pangalawang James ay nagsimulang bumuo ng mga kapangyarihan ng Tenfold Realms. Transcendent Art.
Ang lalaki ay mabilis na nadagdagan ang ranggo ng landas ng Marcy Ice mula sa ika-11 hanggang sa ika-13 ranggo. Sa ika-12 ranggo ng landas ng Marcy Ice, ang isang magsasaka ay maaaring makabuo at makagawa ng isang bagong anyo ng kapangyarihan tulad ng bawat aspeto ng kanilang. Ang kondisyon ng pisikal ay umabot sa perpektong pag-synchronize. Sa ika-13 ranggo, ang magsasaka ay makagawa ng isang hindi kapani-paniwalang tagumpay at ipasok ang totoong estado ng Marcy Ice Path. Sa isang split segundo, nag-react si Zavos sa kilusan ni James at inilabas ang kanyang kamao upang kontrahin ang pag-atake ni James. Boom! Maraming mga bitek ang nabuo sa puwang sa paligid ng arena habang ang mga kamao ng kalalakihan ay nakipag-ugnay. Pagkalipas ng ilang segundo, pareho silang ipinadala na lumilipad pa atras dahil sa epekto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5020. Ang mga kapangyarihan ng ika-13 ranggo ng landas ng Marcy Ice ay napakalakas. Kahit na pinakawalan ni James ang 10 mga kapangyarihan sa pamamagitan ng Tenfold Realms Transcendent Art, hindi niya nagawang masobrahan si Zavos. Nang mapatay ni James ang kanyang sarili, siya ay nagreklamo ng malakas, G. Zavos, hindi mo napigilan ang iyong pangako. Sinabi mo iyon. Ayusin mo ang iyong ranggo ng paglilinang upang tumugma sa minahan sa panahon ng labanan. Panipi. Pinakawalan ni Zavos ang isang chuckle. Pinigilan ko ang aking ranggo ng paglilinang upang tumugma sa iyo, at hindi ko pa sinimulan na magamit ang bahaging iyon ng aking mga kapangyarihan. Ang landas ng Marcy Ice ay simpleng kasanayan sa lagda na nilikha ko. Teknikal na pagsasalita, hindi ito kumakatawan. Ang aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang. Panipi. Wala namang tinanggihan ni James ang mga salita ni Zavos dahil ang sinabi niya ay halos tama. Ang kaalaman sa 10 beses na Realms Transcendent Sutra ay kahanga-hanga tulad ng inaangkin ng iba. Sa makatarungan, ang mga kapangyarihan ng ranggo ng Quasi-Chaos, pinamamahalaang mong pag-atake ang aking pag-atake sa ika-13 ranggo ng landas ng Marcy Ice sa pamamagitan ng pag-channeling. Ang mga 10 kapangyarihan, panipi, sa kasamaang palad para sa iyo, nakamit ko ang 14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Nagtatrabaho na ako sa pagpasok sa ika-15 ranggo ngayon. Sa tingin mo pa ba maaari mo akong talunin? Panipi. Ang ika-14 na ranggo. Si James ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Nasa 11 ranggo lang ako, samantalang si Haring Marcy Ice ay sumulong sa ika-14 na ranggo. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga ranggo sa landas ng Omniscience, ang mga kapangyarihan ng ika-10 ranggo ay katumbas ng ranggo ng Quasi-Chaos. Mga kapangyarihan habang ang 11 ranggo ng ranggo ay katulad ng sa mga kaguluhan sa ranggo ng Chaos Illumita. Habang lumipat kami sa ang 14 na ranggo ng landas ng Omniscience, ang mga kapangyarihan nito ay katumbas ng ranggo ng kaguluhan sa kaguluhan. Iyon ay nangangahulugang kahit na si Zavos ay susuko sa paggamit ng mga kapangyarihan ng kanyang aktwal na ranggo ng paglilinang, maaari pa rin niyang magamit ang mga kapangyarihan ng ranggo ng Chaos Esensya sa pamamagitan ng landas ng Marcy Ice, pinag-isipan ni James. Matapos lumipas ang paunang pagkabigla at pagkamangha, sinimulang masuri ni James ang kanyang sitwasyon sa isang binubuo paraan. Sa kanyang nakaraang labanan sa Mekaisto, pinamamahalaang ni James na magdulot ng matinding pinsala sa kanyang kaguluhan sa pagkumpleto. Kalaban kahit na nakarating lamang siya sa ranggo ng Chaos Illumita. Sa ngayon, si Zavos ay nag-aalis lamang ng mga kapangyarihan ng landas ng Omniscience. Bukod dito, ang potensyal ng kanyang pag-atake ay bahagyang mahina kaysa sa Mekaistos. Nakita ni James ang pag-asa sa pagtalo sa kanyang kasalukuyang kalaban. Pagtatanggi ng art ng langit. Habang sinimulan niya ang kasanayan, na-access ni James ang hindi mabilang na mga microcosms sa kanyang katawan at pinakawalan ang mga kapangyarihan na nakaimbak sa loob. Sabay-sabay. Sa isang flash, si James Sora ay sumiklab sa pagpapalakas ng energies mula sa mga microcosms. Pagkatapos, nagpatuloy siya upang makumplito ang 33 hakbang. Nang maglaon, sinamahan ni James ang aura sa aura mula sa kanyang paligid. Si Zavos ay tumagal lamang ng ilang mga hakbang pabalik habang siya sinubukan na mapaglabanan ang labis na presyon ng pag-atake ni James at aura.
Humanga siya sa kung paano tumataas si James Warren ng fold. Magaling. Napakahusay mo. Ang iyong aura at ang mga kapangyarihan ay tumaas ng malaki. Sa kasong iyon, hindi rin ako mapipigilan. Panipi. Sinimulan ni Zavas ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice sa susunod na instant. Ang isang kakilakilabot na halaga ng aura ay radiated mula sa lalaki. Halos madalian. Ang parehong mga lalaki ay naglunsad ng kanilang susunod na pag-atake sa bawat isa ng sabay. Tulad ng pagiging malapit na sila, maramdaman ni James kung paano hindi pa sapat ang mga kasanayan na ginamit niya. Pag-atake ni Zavas. Mabilis na pinagsama ni James ang kanyang porma sayon upang matrap si Zavas. Si Zavas ay nahuli ng lubusan sa bantay dahil bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakapaloob sa isang kakaibang porma sayon. Itinoon niya ang kanyang mga kapangyarihan at naglunsad ng isang putok sa hadlang ng pagbuo. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay tila hindi nagdudulot ng anumang pinsala sa pagbuo. Sa kabilang banda, alam ni James na ang kanyang porma sayon ay hindi sapat na malakas upang hawakan ng matagal si Zavas. Dapat niyang gamitin ang pagkakataon na ibagsak ang Zavas ng isang lakad. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay at sinimulan ang pagbubuo ng mga inskripsyon ng iba't ibang mga kasanayan sa lagda tulad ng Universal Sword Art, ang Namumulaklak, at ang 10 beses na Realms Transcendent Art. Tulad ng mga inskripsyon na ito ay pinagsama sa pagbuo, ang kaukulang. Ang mga kasanayan sa lagda ay ginawa at ang mga pag-atake ay nakadirekta sa Zavas. Di nagtagal, ang katawan ni Zavas ay natakpan ng dugo at sugat. Napanood ng mga taga-baryo ng Teuma habang pinamamahalaan ni James na makulong at malampasan si Zavas. Ang hari na si Marcy Ice ay binubugbog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5021. Kahit na sinimulan ni Haring Marcy Ice ang ika-13 ranggo ng landas ng Marcy Ice, nakulong si James at nasugatan siya. Malakas ba talaga si James? Ang mga taga-baryo ay dumbfounded. Gusto mo bang magpatuloy? Ang iba't ibang mga supernatural na kapangyarihan ni James ay isinama sa pagbuo, ngunit pinamamahalaan lamang niya upang saktan si Haring Marcy Ice. Nakakatakot ang pisikal na katawan ni Haring Marcy Ice at kalaunan ay masisira ang porma sayon kung magpapatuloy ang laban. Kung iyon nangyari, si James ay nasa dulo ng kanyang wits. Ikaw ay kahanga-hanga. Si Haring Marcy Ice ay hindi nasaktan habang nakulong sa loob ng porma sayon, gayunpaman siya tumawa. Kaagad pagkatapos, siya ay clenched ang kanyang mga kamao at lumipat sa pagbuo. Ang makapangyarihang puwersa ay naghiwalay sa pagbuo. Disintegrate ito sa mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay muling ibinalik sa isang porma sayon muli sa malayo. Iyon ang martial path power. Panipi. Ito ang tunay na martial path power. Tulad ng inaasahan mula kay Haring Marcy Ice. Ang mga taga-baryo na nakalagay mula sa labas ng arena ay napuno ng kagalakan matapos masira ang pagbuo. Matapos masira ni Haring Marcy Ice ang pagbuo, siya ay nag-hover sa itaas ng arena gamit ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Pagkatapos, sumigaw siya, ang pagbuo ay malakas, ngunit hindi ito matrap sa akin. Ikaw ba? May iba pa. Panipi. Ang mga browser ni James ay lumabo. Nawala na siya sa lahat ngunit nabigo na pilitin si Haring Marcy Ice na sumuko. Kailangan ko bang gamitin ang kapangyarihan ng beam? Ang kanyang mga browser ay furrowed tighter. Matapos gumawa ng desisyon, nagbago ang pagbuo ni James, at isang malilim na figure ang lumitaw sa ilalim ng porma sayon. Ang porma sayon ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin, na may isang malilim na figure sa itaas nito at isa sa ibaba nito. Ang pangalawang figure ay naging materialized matapos naintindihan ni James ang mga inscription ng beam. Sa katunayan, medyo nakakagulat siya kung bakit lumitaw ito sa pagbuo. Sa isang pag-iisip, ang malabo na figure sa ilalim ng pagbuo ay biglang lumitaw sa harap ni Haring Marcy Ice at naglunsad ng isang pag-atake. Itinaas ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay upang hadlangan ang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay kumatok sa epekto. Bago siya kaya ay neutralize ang puwersa, ang iba pang malilim na figure ay sumalakay. Dalawang malilim na figure ang kinubkob si Haring Marcy Ice, isa sa harap at isa sa likuran niya. Hindi mapigilan ni Haring Marcy Ice at
Matagal na pinsala sa kabila ng pagkakaroon ng isang pambihirang pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, ang pagbuo ay lumusot muli at nakapaloob kay Haring Marcy Ice. Ang kulog na mga pagdurusa ay lumitaw sa loob ng porma sayon. Gayunpaman, sinira ni Haring Marcy Ice ang mundo ng pagdurusa sa isang suntok na naglalaman ng kanyang lakas ng martial path. Sa sandaling sinira ni Haring Marcy Ice ang mundo ng pagdurusa, ang dalawang malabo na figure ay sumalakay sa kanya ng walang tigil. Ito ay mahirap para siya upang labanan ang dalawang kalaban. Patuloy siyang pinipilit na tumalikod. Kasabay nito, kailangan niyang makatiis sa presyon ng pagbuo. Agad na sinabi ni Haring Marcy Ice, sige, sapat na iyon. Sa pag-iisip, inutusan ni James ang malilim na mga numero na bumalik sa pagbuo, ang isang nakaupo sa itaas ng tuktok ng porma sayon at ang iba pa sa ibaba. Pagkatapos, ikinakalat niya ang pagbuo. Inaamin mo ba ang pagkatalo, Ginoo? Mabuting mabait. Si Haring Marcy Ice ay nagkaroon ng isang disheveled na hitsura. Sinabi niya, walang sino man sa parehong ranggo ng paglilinang ang nagtulak. Ako hanggang sa ganito. Ang landas ng Marcy Ice ay bahagi lamang ng banal na martial na banal na kasulatan. Ayokong gamitin ang iba. Mga supernatural na kapangyarihan ng banal na martial na banal na kasulatan. Kung hindi ko makontrol ang aking sarili. Natatakot akong masaktan. Ikaw, sige, panipi. Pagkatapos, ipagpatuloy, nais ni James na makita ang mga supernatural na kapangyarihan ng banal na martial na banal na kasulatan. Tawagin natin ito sa isang araw. Inaamin kong malakas ka. Kung hindi mo nais na patuloy na labanan, kailangan mong aminin ang pagkatalo. Kung gayon, ayon sa aming nakaraang kasunduan, susundin mo. At maglingkod sa akin, sabi ni James nang may ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5022. Si King Marcy Ice ay nag-shock sa kawalan ng paniniwala sa kahilingan ni James. Kahit na ang maalamat na Emperor Rai ay karapat-dapat lamang na maging kaibigan niya. Si James ay nakangiting, nagbibiro lang ako. Ang iyong base sa paglilinang ay walang kapares. Paano ko hihilingin sa iyo na maging isang tagasunod sa akin? Gayunpaman, narinig ko ang tungkol sa banal na martial na nabanggit mo noon at talagang interesado ako. Maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga payo, panipi? Nalaman ni James ang tungkol sa banal na kasulatan mula sa Windale. Sa una, akala niya ang master ni Yardos ay ang tagalikha ng banal na kasulatan. Gayunpaman, nalaman niya ang bersyon na sila ay ang paglilinang ay hindi kumpleto. Sa katotohanan, si Haring Marcy Ice ang tagalikha ng banal na kasulatan ng martial. Ang hepe ng nayon ay nasiyahan sa kinalabasan ng labanan. Si Haring Marcy Ice ay isang pambihirang pag-iral, ngunit sa wakas siya nagpupumilit laban sa isang tao habang nasa parehong ranggo ng paglilinang. Bilang isang resulta, malaki ang pagbawas sa kanyang pagmamataas. Ipinagkalat ni Haring Marcy Ice ang kanyang landas sa Marcy Ice at umalis sa arena. Sinundan ni James ang suit. Matapos silang maglakad palabas ng arena, ang pinuno ng nayon ay kumalas sa kanyang kamay, at ang lugar ay bumalik sa isang simpleng nayon. Lumapit si Haring Marcy Ice sa pinuno ng nayon at tinanong, ano ang kailangan mo sa akin sa oras na ito? Sinabi ng hepe ng nayon, kailangan kong maikalat ang balita tungkol sa nayon ng Tiyuma at na ang sekta ng Orstellan ay gumagawa ng isang muling pagpapakita, pati na rin ang Orstellan Realm at Orstellan Art. Hindi mo ako kakailanganin na turuan ka kung paano, di ba? Panipi. Inunat ni Haring Marcy Ice ang kanyang katawan at tamad na sinabi, matagal na akong nasa labas ng mundo. Hindi ko alam. Ano ang sitwasyon sa labas? Anong uri ng mga powerhouse ang ipinanganak pagkatapos ni Emperor Rai? Panipi. Ngumiti ang hepe ng nayon at ipinaliwanag ang kasalukuyang kalakaran ng Endlos sa kanya. Matapos malaman ang maraming mga powerhouse sa ranggo ng Chaos Comprehened, naintriga si Haring Marcy Ice. Agad na sumulong si James at sinabing, paano ako kasama ko, Ginoo? Tiningnan ni Haring Marcy Ice si James at sinabing, ikaw, dapat kang manatili sa nayon at tumuon sa paglilinang. Bilang Emperor Reyes, kahalili, ang iyong ranggo ng paglilinang ay masyadong mahina. Panipi.
Bagaman ang pakikipaglaban niya kay James ay halos isang draw, pinigilan ni Haring Marcy Ice ang kanyang ranggo ng paglilinang upang magkaroon ng isang makatarungang laban. Kung siya nakipaglaban sa kanyang aktwal na ranggo ng paglilinang, si James ay may troll anuman ang mga boons na mayroon siya. Mangyaring turuan mo ako ng banal na martial na banal na kasulatan, Ginoo. Ang banal na martial na banal na kasulatan ay hindi kahanga-hanga. Magiging malakas ka kung nakuha mo ang sining ng Orstellan, sabi ni Haring Marcy Ice. Nakakaintriga, tinanong ni James, mayroon bang koneksyon sa pagitan ng Herstellan art at Estellan art? Tinitigan ni Haring Marcy Ice si James. Ang lahat ay tumingin kay James, nakakagulat. Bakit mo alam ang tungkol sa Herstellan art? Nagtataka si Haring Marcy Ice. Tumugon si James, sa Chaos Arena, nakakuha ako ng mga pahiwatig tungkol sa Herstellan art na naiwan ni Emperor Raya. Nalaman ko tungkol sa 3 beam na umiiral bago ang Endlos. Ang 3 beam na ito ay ang tinatawag na Herstellan art. Halos namatay ako sa labanan. Gayunpaman, ang isang sinag ng ilaw ay lumitaw bago ang aking kamatayan. Pinagsama ko ang sinag at nakaligtas. Sa teoryang, nakakuha ako ng isang katlo ng Herstellan art. Panipi. Nakikita ko, si Haring Marcy Ice ay biglaang napagtanto. Ipinaliwanag niya, si Herstellan at Orstellan art ay talagang nauugnay. Ang Herstellan art ay isang likas na sining, samantalang ang Orstellan. Ang sining ay isang nakuha na sining. Panipi, tinanong ni James, ano ang ibig mong sabihin doon? Ipinaliwanag ni Haring Marcy Ice, ang likas na sining ay isang likas na pag-iral na nasa paligid bago ang kapanganakan ng langit at lupa. Ang nakuha na sining, sa kabilang banda, ay isang kayamanan na nilikha pagkatapos ng langit at lupa ay nabuo. Ang sining ng Herstellan ay naglalaman ng misteryo at kahulugan ng Endlos. Samantala, nilikha ni Lady Tehila ang sining ng Orstellan matapos na inspirasyon ng 3 mga ilaw ng Endlos. Panipi, agad na nagkaroon ng malinaw na larawan si James matapos marinig ang kanyang paliwanag. Nagtataka, tinanong niya, ano ang paglilinang ni Lady Tehila? Ranggo, panipi, narinig niya ang tungkol sa Lady Tehila ng higit sa 1 beses. Siya ang Orstellan Sect Saintess at ang dating Panginoon ng Nayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5023. Lady Tehila ay din ang powerhouse na naiwan sa bato ng Colorechua. Si James ay walang kabuluhan tungkol sa kanyang paglilinang. Ranggo, mahinahon na sinabi ng pinuno ng Nayon, kung hindi ka makakapasok sa pinakamataas na ranggo, huwag mong isipin ang tungkol sa sining ng Orstellan. Ang pinakamataas na ranggo, nagulat si James. Naisip niya sa kanyang sarili, nakapasok na ba si Lady Tehila sa maalamat na pinakamataas na ranggo? Si Haring Marcy Ice ay hindi nagpatuloy sa paksa. Tiningnan niya si James, pagkatapos ay sinabi, paano ang tungkol sa isang pakikitungo? James, panipi, anong uri ng pakikitungo? Bigyan mo ako ng isang katlo ng iyong Herstellan art, at tuturuan kita ng kompletong banal na kasulatan. Deal, sumang-ayon si James nang walang pag-aatubili. Sige, ngiti si Haring Marcy Ice na may ngiti. Hayaan, malumanay ang pinuno ng Nayon. Sumama ka sa akin, James. Tumingin si Haring Marcia sa labas ng Nayon. Bigla siyang naalala at sinabi, ikaw. Sikat sa Endlos, huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan habang kasama mo ako, o kung paano ko maitatag ang aking autoridad at magpapakita. Sa Endlos, panipi, nababaluktot si James. Naisip niya sa kanyang sarili, ang mga salitang ito ay sinasalita ng isang walang kap-ares na powerhouse. Ito ay naayos, hindi hinintay ni Haring Marcy Ice na sagutin si James at gumawa ng desisyon mismo. Nagpatuloy siya, na nagsasabing, mula sa ngayon, hindi mo gagamitin ang pagkakakilanlan bilang James Caden. Kahit na nakatagpo ka ng isang kakilala, hindi mo maihayag ang iyong pagkakakilanlan. Sa kanila, matapos akong maglakbay sa paligid ng Endlos, magagawa mo ang nais mo. Panipi. Sige, pupunta ako sa anumang sasabihin mo. Si James ay hindi nagsasalita, ngunit para sa kapakanan ng banal na martial na banal na kasulatan, wala siya. Pagpipilian ngunit upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Gayun din,
Hindi nakakagulat na patuloy na talakayin ako ng formal, kaya tawagan mo lang akong Zavas. Sige, Zavas, sabi ni James nang may ngiti. Tumingin ang hepe ng nayon kay James at sinabi na nakangiting, nakuha mo na ang bato ng Kolorechua. Kahit na ikaw, hindi masisira ang mga seal sa aming mga katawan at maging bagong Lord of the Teuma Village, kwalipikado kang maging Grand Pari. Mula ngayon pasulong, ikaw ang lola ng pari ng Teuma Village at Orstellan Sect. Panipi. Si James ay hindi pinatong sa pamamagitan ng pagiging Grand Priest. Ang kanyang prioridad ay upang makuha ang banal na martial na banal na kasulatan, Orstellan Art, at pumunta sa banal na site na nauna nang lumipas si Emperor Raya upang makakuha ng inspirasyon para sa Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ngayon na ako ang Grand Priest, kwalipikado ba akong pumunta sa banal na site upang linangin? Tanong ni James. Ang mga kwalifikasyon ay hindi ibinigay ngunit kinita, sagot ng pinuno ng nayon. Paano ko ito kikitain? Mahinahon na sinabi ni Haring Marcy Ice, kailangan mong talunin ang lahat ng aming mga taga-baryo. Tinanong ni James, kasama mo? Siyempre, inilipat ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata kay James, pagkatapos ay lumakad palabas ng nayon ng Teuma. Humakbang siya ng isang hakbang at nawala sa kanilang pananaw. Hinabol siya ni James. Di nagtagal, nakarating sila sa isang rehiyon ng karagatan. Tinanong ni James, wala bang selyo sa iyong katawan? Gaano katagal maaari kang manatili sa labas ng Teuma Village? Mahinahon na sinabi ni Marcias, ang selyo ay walang epekto sa akin. Maging si Emperor Raya ay maaaring masira ang selyo. Hindi ako iyon. Malayo sa pagsira nito. Hanggat perpekto ko ang banal na martial na banal na kasulatan at ipasok ang 15 ranggo ng Marcy Ice Path, malaya na ako. Mula rito, malapit na ako. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5024. King Marcy Ice ay malapit sa pagsira sa selyo sa kanyang katawan, ngunit kulang siya ng pagkakataong linangin sa kanilang banal na site. Matapos mawala sa Emperor Raya, hindi niya nakuha ang pagkakataon at hindi pinamamahalaang upang maperpekto ang banal na kasulatan. Balik. Kung gayon, kung siya ang pumasok sa banal na site, kung gayon siya ang mag-iwan ng nayon ng Teuma at hindi Emperor Raya. Matagal na siyang na-dispirited tungkol dito. Gayunpaman, napatingin na siya ngayon. Nagtataka, tinanong ni James, saan mo balak pumunta? Kudlit. Nais malaman ni James kung saan pupunta si Haring Marcy Ice at kung paano niya maitatatag ang kanyang autoridad pati na rin ang pagkalat ng balita ng muling pagpapakita ng Teuma Village. Inisip ito ni Zavas, pagkatapos ay sumagot, isang entrepok na ang nakaraan, maraming kaguluhan sa loob ng 10 distrito ng Endlos. Ngayon, iilan lamang ang mga sikat na powerhouse ang naiwan, kabilang ang Zayden, Thea, Taran, at isang hindi nakikilalang powerhouse. Samantala, kakaunti lamang ang mga magsasaka na karapat-dapat na maging mga kalaban ko. Tumungo tayo sa Chaos District at magbayad. Ang mga dooms isang pagbisita. Gusto kong makilala si Zayden Dalibor. Panipi. Tiningnan ni Zavas si James at sinabing, baguhin ang iyong hitsura. Okay. Tumango si James, pagkatapos ay palayasin ang isa sa kanyang mga supernatural na kapangyarihan upang mabago ang kanyang hitsura. Pagkalipas ng ilang sandali, siya naging isang ordinaryong mukhang tao. Mayroon pa akong 10 panahon na naiwan, kaya hindi ako nagmamadali upang hanapin silang lumaban. Maglalakbay muna ako. Ipinahayag ni Zavas na nais niyang maghintay upang labanan ang mga powerhouse. Dahil bahagya siyang umalis sa nayon, nais niyang gamitin ang pagkakataon na tumingin sa paligid sa Endlos. Walang mga pagtutol si James. Binago niya ang paksa, nagtanong tungkol sa banal na kasulatan. Mangyaring turuan mo ako. Tungkol sa banal na kasulatan. Panipi. Tiningnan ni Zavas si James at sinabi na nakangiting, ang Kolorechua Stone ay isang mahiwagang item. Pinagsama ito sa iyong kaluluwa ngunit hindi ito ganap na isinama. Ang bato ng Kolorechua ay sumisipsip ng enerhiya ng langit at ang kakanyahan ng lupa para sa hindi mabilang mga taon, kaya malakas ito. Matapos ganap na isama ng iyong kaluluwa ang bato ng Kolorechua, maibabalik mo ang iyong base sa paglilinang sa ranggo ng kaguluhan.
Ang iyong pisikal na katawan ay maaaktibo din sa ilang sandali at magagamit ang kapangyarihan sa bato ng koloretsura. Ang pisikal na katawan ay dapat nakatumbas ng ranggo ng pagkumpleto ng kaguluhan noon. Bukod dito, ang iyong kaluluwa ay sumisipsip ng mga pampalusog sa loob ng Endlos para sa isang Enterpop. Ang iyong kasalukuyang kahinaan ay ang iyong kapangyarihan ng dugo. Hanggat ang iyong lakas ng dugo ay nagpapabuti, maaabot mo ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice. Gayunpaman, gumawa ako ng isang napaka-agresibong supernatural na kapangyarihan sa loob ng banal na martial na banal na kasulatan. Kahit na gusto ko, paminsan-minsan ay mawala ang aking pakiramdam ng pangangatuwiran kapag inihagis ko ito. Kaya, kakailanganin mong maabot ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Upang magkaroon ng kumpletong kontrol sa ito. Hindi marami akong maituturo sa iyo ngayon. Gagabayan ko lang kayo sa pagpapabuti ng iyong landas sa Marcy Ice. Pagkatapos mong maabot ang 14 na ranggo ng landas ng Marcy Ice, gagabayan kita sa paglilinang ng banal na kasulatan. Panipi. Tumanggo si James bilang tugon. Inabot ni Haring Marcy Ice at sinabing, bigyan mo ako ng Herstellan Art na nakuha mo. Matapos maunawaan ito, baka kaya ko. Upang makapasok sa 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Panipi. Sinabi ni James, ang 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice ay hindi rin kahanga-hanga. Katumbas lamang ito sa Chaos Compakir. Ranggo. Panipi. Inilunsad ni Haring Marcy Ice ang kanyang mga mata at sinabing, sa buong kasaysayan, kakaunti ang pumasok sa ranggo ng Chaos Comprehension. Ang base ng paglilinang ay kasalukuyang nasa ranggo ng kaguluhan sa pagkumpleto. Kung papasok ako sa 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice, baka ako magagawang masira ang paghihigpit ng langit at earth at matagumpay na pumasok sa pinakamataas na ranggo. Panipi. Si James ay hindi gumawa ng anumang karagdagang mga puna tungkol sa bagay na ito. Sa halip, sinabi niya, hindi ko maibigay sa iyo ang ilaw ng Endlos dahil ito ay isinama na sa aking kaluluwa. Maaari ko lamang ituro sa iyo ang aking pag-unawa dito. Panipi. Bahagyang sumimangot si Haring Marcy Ice. Kailangan niya ang ilaw ng Endlos, hindi ang pag-unawa ni James tungkol dito. Ang ilaw ng Endlos ay naglalaman ng panghuli lihim at kahulugan ng Endlos. Lahat ay naglalakad ng ibang paglalakbay sa paglilinang. Kaya, maiintindihan ng lahat ang iba't ibang mga bagay mula sa Endlos Light. Kung gayon, maaari mo ba akong pail sa iyong kaluluwa? Tiningnan ni Haring Marcy Ice si James, naghihintay para sa kanyang sagot. Sinasabi, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko lang ang ilaw ng Endlos at hindi ko sisalake ang iyong privacy. Pinagkakatiwalaan ni James si Haring Marcy Ice. Bagaman ito ang kanilang unang pagkikita, masasabi ni James na napaka-prangka niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5025. Sure, sumang-ayon si James nang walang pag-aatubili at agad na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa lupa. Naupo din si Haring Marcy Ice. Lumitaw ang kanyang zen at pumasok sa kaluluwa ni James. Matapos maramdaman ang pagkakaroon ng endless light sa loob. Ang kaluluwa ni James, si Haring Marcy Ice ay agad na nagsimulang suriin ito. Ang dalawa sa kanila ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa tapat ng bawat isa habang ang oras na ipinasa ng hindi maibabalik. Pagkaraan ng ilang oras, dahan-dahang tumayo si Haring Marcy Ice. Sinundan ni James ang suit. Nang mapansin ang mga browser ni Haring Marcy Ice, tinanong niya, paano ito? Sumagot si Haring Marcy Ice, ito ang unang pagkakataon na nakikipag-ugnay ako dito. Malalim ito, at mahirap para sa akin na maunawaan ang mga ito. Kakanyahan sa loob ng isang maikling panahon. Matapos maglakbay sa paligid ng Endlos, babalik ako sa Teuma Village upang linangin. Matapos makita ang ilaw ng Endlos, maaari kong masira sa 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice kung nagtatanim ako ng ilang sandali. Minsan ay magtagumpay, kahit na si Emperor Raya ay walang tugma sa akin kapag siya ay bumalik. Panipi. Tiwala si Haring Marciez sa kanyang lakas. Naniniwala siya na maaari niyang talunin ang Tenfold Realms Transcendent ni Emperor Raya. Sutre pagkatapos pumasok sa 15 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Kahanga-hanga.
Nagbigay ng hinlalaki si James. Tiningnan ni Haring Marcy Ice si James at sinabing, malakas ka rin. Ang iyong porma sayon ay kakaiba, ngunit masasabi kong hindi ito perpekto. Sa pamamagitan ng paraan, saan mo nakuha ang pagbuo? Saan nagmula ang dalawang figure na iyon sa loob ng porma sayon? Maaari bang magkaroon ng iba't ibang mga kapangyarihan? Hindi pa ako nakakita o nakarinig ng mga ganitong kapangyarihan. Parang hindi sila mula sa atin. Space, panipi, umiling-iling si James at sinabing, hindi ko rin alam. Pagkatapos, isinalaysay niya ang kanyang paglalakbay sa paglilinang kay Haring Marcy Ice. Sumimangot si Haring Marcy Ice matapos marinig ang kanyang mga kwento. Kaya't ang isang materyal mula sa madilim na landas, at ang iba ay nabuo pagkatapos mong linangin ang Herstellan art. Nag-isip si Haring Marcy Ice. Tinanong ni James, may alam ka ba tungkol dito? Umiling-iling si Haring Marcy Ice at sumagot, hindi ko. Tila na ang dalawang figure na ito ay hindi kabilang sa aming puwang. Ito ay posibleng kumakatawan sila sa mabuti at masama. Ang figure sa itaas ng iyong porma sayon ay isang representasyon ng iyong masasamang kaisipan, samantalang ang nasa ibaba ay ang hustisya sa iyo. Puso, sa paghuhusga mula sa pagbuo, ang kasamaan sa iyong puso ay mas malaki kaysa sa mabuti. Gayunpaman, sumasalungat ito sa iyong mga karanasan mula noong kapanganakan. Maaari lamang itong mga hulugan ng isang bagay. Panipi. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni James. Tiningnan siya ni Haring Marcy Ice at sinabing, nangangahulugan ito na ang iyong nakaraang buhay ay hindi prangka. Maaaring ikaw ay naging isang kontrabida. Panipi. Agad na nag-retort si James, impossible iyon. Panipi. Nakangiting sinabi ni Haring Marcy Ice, hulaan lang ito, isang haka-haka. Hindi ito kinakailangan totoo. Mayroon ding isa pang paliwanag para sa ang dalawang figure. Panipi. Naguguluhan si James. Mahinahon na sinabi ni Haring Marcy Ice, ang isa ay maaaring maging iyong nakaraang katawan, at ang iba pang iyong hinaharap na katawan. Anuman, kapwa ang iyong nakaraan at ang hinaharap ay dapat na espesyal. Marahil ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na sarili ay nagtatanim ng pagbuo ng sabay-sabay. Ito ay posibleng maaari mo lamang linangin ito sa pagiging perpekto kasama ang tatlo sa kanila. Panipi. Gumawa si Haring Marcy Ice ng ilang mga pagsusuri sa pagbuo ni James. Gayunpaman, hindi niya matiyak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5026. King Marcy Ice ay hindi tiyak tungkol sa sitwasyon ni James. Maaari lamang siyang gumawa ng ilang mga haka-haka batay sa mga kilalang katotohanan. Kung tungkol sa kung tama siya, hindi niya masabi na sigurado. Marahil ang katotohanan ay hindi lamang matuklasan kapag napabuti ang lakas at pagbuo ni James. Si Haring Marcy Ice ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita at nagsimulang sumulong. Sumunod si James sa likuran niya. Sa pamamagitan lamang ng isang hakbang pasulong, maaari silang mabilis na maglakbay sa ilang mga universo. Di nagtagal, nakarating sila sa Preste Districts. Walang bisa si Endlos at nagpatuloy sa paglalakbay patungo sa distrito ng Chaos. Dumating ang dalawa sa Thalerelm Universe, kung saan naninirahan ang mga anghel. Pagkatapos, pumasok sila sa isang tavern sa loob ng isang maunlad lungsod. Ininom ni Haring Marcy Ice ang kanyang alak habang tinitingnan ang bintana, na obserbahan ang dumaan na karamihan sa mga kalye. Malalim siya sa loob. Naisip, ngunit mahirap sabihin kung ano ang nasa isip niya. Kinuha ni James ang isang palayok ng liquid at pinuno ang King Marcy Ice sa cup. Pagkatapos, sinabi niya na nakangiting, magkaroon ng isa pang inumin. Zaves, panipi, ang mga likido sa pagdurusa ay mahalagang kayamanan. Gayunpaman, walang halaga sila kay Haring Marcy Ice. Kahit na naglalaman sila. Malakas na enerhiya, hindi sila gaanong tulong sa kanya. Ang enerhiya ng liquid ng kapigatian ay sumisid sa buong lungsod. Kahit sa labas ng lungsod, maaaring maamoy ng isa ang liquid ng kapigatian. Kaakit-akit na halimuyak at malakas na enerhiya. Ang enerhiya nito ay patuloy na kumalat, pinukaw ang atensyon ng mga anghel. Hindi mabilang na mga nilalang na may natipon sa labas ng tavern at umupo sa mga posisyon ng lotus upang sumipsip ng enerhiya na inilabas ng
Liquid ng kapigatian. Ni si James o si Haring Marcy Ice ay hindi nagbigay pansin sa kanila. Swoosh! Bigla, isang flash ng ilaw na nakarating sa malayo, at lumitaw ang isang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang. Dumating ang prinsipe ng lahi ng anghel. Ito ay Ivern Amani. Narito ba siya upang sakupin ang kayamanan? Ang karamihan ng tao ay nagsimulang talakayin. Mabilis na lumapit ang Ivern sa tavern. Matapos kumpirmahin ang enerhiya mula sa tuktok na palapag ng tavern, dinilaan niya ang kanyang mga labi. Ang isa sa mga gwardya na kasama niya ay nagbabala sa kanya, ang iyong kataas-taasan, hindi ka dapat maging walang ingat. Ang isang kayamanan ay naglalabas ng ganoon. Ang makapangyarihang enerhiya ay dapat nawala sa karaniwan. Hindi namin kayang saktan ang isang taong may kakayahang magkaroon ng isang bagay kaya. Mahalaga, panipi. Ang universo na ito ay kabilang sa mga anghel. Ito ang aming teritoryo, kaya walang matakot. Hayaan ang ulo upang magkaroon ng pagtingin. Hindi nababahala ang Ivern tungkol sa babala ng bantay. Kinuha ni King Marcy Ice ang tasa na may likidong pagdurusa at hinimas ito ng isang lakad. Pagkatapos, sinabi niya na nakangiting, pagdurusa. Ang likido na ginawa mula sa isang makalangit na pagdurusa ay masarap na maganda. Panipi. Dahil gusto mo ito, ibubuhos ko ang higit pa para sa iyo. Nakuha na ni James ang dagat ng kapigatian. Sa kanya, ang liquid-liquid ay hindi mahalaga. Uminom din siya ng isang malaking baso ng likido ng pagdurusa. Ang malakas na puwersa ay kumalat sa loob ng kanyang katawan at pinabilis ang pagsasanib ng kanyang kaluluwa at katawan. Pagkatapos, ang natitirang enerhiya ay hinihigop ng kanyang bagong katawan. Bigla, ang tunog ng mga yapak ay lumubog. Dumating ang Ivern sa tuktok na palapag ng tavern kasama ang ilang mga gwardya. Sa sandaling napansin ni Ivern ang palayok ng pagdurusa na likido sa mesa, naiintriga siya. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na gumawa ng isang walang ingat na paglipat mula noong siya ay walang clueless tungkol sa pinagmulan ng dalawang tao sa harap niya. Lumapit siya sa mga gwardya, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabi, "Ako ang prinsipe ng Angel Races at ang pinuno ng hinaharap ng Anghel. Maaari ko bang tanungin kung sino ang dalawa sa iyo? Bakit hindi ka dumating upang mabayaran ang iyong mga pagbisita sa kabila ng pagpasok ng aming teritoryo?" Panipi. Nawala. Nagdilim ang mukha ni James. Maghintay. Agad na namagitan si Haring Marcy Ice, na nagsasabi, hindi dapat maging masigasig ang mga magsasaka. Kung sino man siya, panauhin siya. Nag-shock si James at sinabing, "Nag-aalala lang ako na makagambala ka sa iyo." Mabuti ito. Inihayag ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tinuro niya ang upuan sa tabi niya at sinabing, "Mangyaring magkaroon ng isang upuan, bata." Tao. Panipi. Inscan ni Ivern sina James at Haring Marcy Ice pataas. Alam nilang sinusubukan ni Ivern na makita ang kanilang ranggo ng paglilinang, kaya sila inayos ang kanilang mga auras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5027. Ang ranggo ng Terra Acme. Kudlit. Matapos madama ang kanilang mga ranggo ng paglilinang, lumakad si Ivern na may isang nakakahamak na ngiti. Kumuha siya ng kutsilyo, sinaksak ito sa mesa. At tinanong, "Saan kayong dalawa? Paano ka nakawin ang nectar ng aming lahi? Guards, makuha mo sila." Ang ilang mga gwardya ay agad na lumapit sa kanila. Tumayo si James at handa ng kumilos. Gayunpaman, pinigilan siya ni Haring Marcy Ice at sinenyasan siyang umupo. Ito ay, "Sige, panipi." Hindi sigurado si James sa hangarin ni Haring Marcy Ice, kaya't masunurin siyang naupo. Agad na hinawakan sila ng mga gwardya sa knife point. Inutusan ng Ivern, "Alisin mo sila." Katulad nito, sina James at Haring Marcy Ice ay nakuha. Maingat na kinuha ng Ivern ang palayok ng liquid ng kapigatian mula sa mesa at sinampal ito. Isang malakas na enerhiya ang lumitaw at pumasok. Ang kanyang katawan, na naging sanhi ng pagpapalawak ng kanyang mga pores. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang komportable siya. Inilayo niya ang palayok at mabilis na umalis sa tavern. Samantala, ang patriarch ng anghel na si Jethro, ay nakikipag-chat sa isang sekta na nakatatanda sa kanilang pangunahing bulwagan. Nagmamadali si Ivern na sumugod at tumawag, "Ama, Ama."
Bago pa man siya pumasok sa bulwagan, naabot na ang kanyang tinig. Nagdilim ang mukha ni Jethro, at sinaway niya ang Ivern, paano mo ako magmana sa hinaharap kung ikaw ay walang pasubali? Tumahimik si Ivern at sinabing, Ama, may pag-asa na muling bumangon ang mga anghel. Mangyaring sumama sa akin. Matapos matigilan ang mga salita ni Ivern, naalala ni Jethro at sinabing, mangyaring maghintay sandali, si Sir Macri. Iniwan ni Jethro ang bulwagan na may Ivern. Di nagtagal, nakarating sila sa likuran ng isang manor. Pagdurusa likido, natigilan si Jethro. Tinanong niya, saan mo ito nakuha? Alam ni Jethro na ang mga likido sa pagdurusa ay ginawa sa panahon ng mga pagdurusa sa langit. Ang mga magsasaka ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng isang bumagsak sa kanilang langit na pagdurusa. Gayunpaman, ipinakita ni Ivern ang higit sa kalahati ng isang palayok ng pagdurusa na likido sa kanya. Ito ay hindi maiiwasang mabigla siya. Ipinagmamalaki ni Ivern, nakatagpo ako ng 2 Terra Acmins. Uminom sila ng liquid-liquid na tulad ng alak. Hindi ko alam kung saan nakuha nila ito, ngunit dapat silang maging clueless tungkol sa mga pakinabang nito. Nakuha ko na sila, dahil mayroon silang isang palayok nito, sila. Dapat ay higit pa sa kanila. Kung susuriin natin ang mga ito, maaari tayong makakuha ng higit pa, at ang ating lahi ay maaaring tumaas. Panipi. Terra Acmins. Sumimangot si Jethro. Mapagmamalaki ang sagot ni Ivern, ye. Si James at Haring Marcy Ice ay nabilanggo sa piitan ng Angel Race. Nakakaisip, tinanong ni James, ano ang mayroon ka? Si Haring Marcy Ice ay nakaupo sa isang posisyon ng lotus na may kalmadong ekspresyon. Sumagot siya, ano ang karanasan? Hindi lamang ito. Pakikipaglaban. Ang paglibot sa Endlos ay itinuturing din na isang karanasan. Hindi mo palaging kailangang gumamit ng lakas upang malutas ang mga problema. Sa ngayon, nakakakuha din kami ng karanasan sa pamamagitan ng pagsasanay sa aming lakas sa pag-iisip. Bagaman matatag ang puso ng iyong paglilinang, medyo hindi ka magagalitin at agresibo. Inisip ito ni James at natagpuan na ang kahulugan ni Haring Marcy Ice. Bigla, ang mga yapak ay nagmula sa labas ng piitan. Kaagad pagkatapos, isang pangkat ng mga nilalang ang lumitaw sa paningin. Ang paglalakad sa pangunguna ay ang patriarch ng mga anghel na si Jethro. Samantalang ang Ivern ay sumunod sa likuran niya. Matapos dumating si Jethro, sinimulan niya ang pakiramdam ni James at King Marcy Ice na ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, hindi niya makita sila at agad na sumabog sa malamig na pawis. Slap! Tinamaan niya ang ulo ni Ivern at sinaway siya, hindi ka nasisiraan. Bata, magmadali at lumuhad. Panipi, nagulat si Ivern matapos na matumbok. Samantala, mabilis na binuksan ni Jethro ang pintuan ng piitan at magalang na sinabi, ang aking anak ay walang alam at bastos sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin na nasaktan niya kayong dalawa. Mangyaring sabihin ang iyong parusa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5028. James ay bahagyang nagulat upang makita si Jethro. Sa kanyang mga alaala, namatay na si Jethro. Lihim siyang nagsagawa ng isang extrapolation at kinilala ang dahilan ng muling pagkabuhay ni Jethro. Noong nakaraan, sinira niya ang kaguluhan sa langit. Bilang resulta, ang utos ng distrito ng kaguluhan ay nagpunta sa Haywire. Marami. Ang mga kakaibang bagay ay nangyari, at ang ilang mga namatay na nilalang ay nabuhay muli. Hindi masyadong nagulat si James matapos mapagtanto ang katotohanan. Hindi makita ni Jethro sa pamamagitan ng ranggo ng paglilinang nina James at Haring Marcy Ice at agad na alam na sila ay super. Mga powerhouse. Ang mga anghel ay hindi kayang makakasakit sa kanila. Ang Ivern, sa kabilang banda, ay natigilan. Bago niya maproseso ang sitwasyon, isang malakas na puwersa ang bumagsak sa kanya. Pinilit siya sa kanyang tuhod. Tatanggapin namin ang parusa. Agad na kinuha ni Jethro ang liquid-liquid at inalok ito sa kanila ng parehong mga kamay, na nagsasabing, ang kapigatian. Ang likido ay ibabalik ng buo. Panipi, tumingin si James kay Haring Mauritius, naghihintay sa kanya na ipahayag ang kanyang tindig. Dahan-daang tumayo si Haring Marcia at tinulungan ang Ivern mula sa lupa. Pagkatapos, tiningnan niya si Jethro at sinabi, ito.
Hindi kinakailangang pumunta sa mga haba na haba sa isang maliit na bagay. Maaari siyang tumayo, panipi. Medyo nalilito pa rin si Ivern. Ito ay tumagal sa kanya ng ilang sandali upang sa wakas ay mapagtanto ang dalawang tao sa harap niya ay napakalakas. Mga magsasaka. Tumalikod si King Mauritius at iniwan ang piitan ng hindi kinukuha ang likido sa pagdurusa. Ito ay sa iyo, sabi ni James. Pagkatapos, sumunod siya sa likuran ni Haring Marcy Ice. Matapos umalis sa piitan, naisip ni James si Leilani mula sa lahi ng anghel. Habang siya ay medyo mahina pa, mayroon siyang ilan. Pakikipag-ugnay kay Leilani. Ngumiti si James habang naisip niya ang mga nakaraang kaganapan. Nagsimula siyang magtaka kung paano ginagawa ni Leilani pagkatapos ng napakaraming oras. Lumipas. Dahil narito na ako, maaari ring pumunta sa Mount Eden para maglakad, iminumungkahi ni James. Nagtataka si King Marcy Ice at tinanong, Mount Eden. Nasaan iyon? Sumagot si James ng may ngiti, ang tirahan ng prinsesa ng lahi ng angel. Panipi. Nakikita ko, nakangiting ngumiti si Haring Marcy Ice. Hindi nagsalita si James. Humakbang siya ng isang hakbang at agad na nakarating sa Mount Eden. Sa rurok ng Mount Eden, mayroong isang magandang lawa. Sa gitna ng lawa ay isang isla na may ilang mga gusali. Sa loob ng isa sa mga patio, isang magandang babae na may suot na puting damit ay nagtataguyod ng kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay at tiningnan. Ang kalmadong lawa sa isang labi. Ang isang magandang dalaga sa likuran niya ay nagtanong, ano ang nakakaabala sa iyo, ang iyong kataas-taasan? Panipi. Nilabas ni Leilani ang kanyang mga saloobin at inalog ang kanyang ulo, na nagsasabing, wala ito. Kasama mo ako sa isang paglalakad. Siyempre, ang iyong kataas-taasan. Bigla, isang lalaki ang lumitaw sa harap niya. Ito ay si James, na nagbago na ng kanyang hitsura. Si Haring Marcy Ice ay lumitaw kaagad pagkatapos ni James. Tinitigan niya si Leilani at pinuri, hindi masama. Talagang napakaganda niya. Si Leilani ay bahagyang nagulat ng mga hindi pinag-aralan na panauhin. Humakbang siya pabalik at tinitigan sila ng warily. Sumunod din si Jethro sa kanila. Gayunpaman, naghintay siya sa labas ng manor dahil hindi siya naglakas loob na pumasok. Naguguluhan siya. Ang sitwasyon, kakaiba. Bakit sila dumating sa Mount Eden? Sino kayong mga lalaki? Tumingin si Leilani sa kanila, inalerto. Tiningnan ni Haring Marcy Ice si Leilani at sinabi ng nakangiting, oh, oo. Siya ang mata ng candy. Kailangan ko ng isang katulong sa paglalakbay na ito. Kaya gagawin mo, panipi, isang katulong. Sumimangot si Leilani. Siya ang prinsesa ng Angel Race, isang mataas at malakas na pag-iral. Paano siya magiging? Handa na maglingkod bilang dalaga ng isang tao. Sinabi ni James, na nakangiti, dumating ka na, si Leilani. Dapat kang sumang-ayon ng mabilis. Nawala, o hindi ako magpapakita ng anumang awa. Nagdilim ang mukha ni Leilani. Bumantong hininga si Haring Marcy Ice at sinabing, dahil ayaw mo, kalimutan ito. Hindi ko pinipilit ang sino man na gumawa ng isang bagay na hindi nila nais. Mabilis na sumugod si Jethro at sinabi na nakangiting, Sir, sasang-ayon ako sa ngalan ng aking anak na babae. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5029. Leilani ay nakasimangot. Ama, hindi siya pinansin ni Jethro. Tiningnan niya si Haring Marcy Ice at nagtanong ng nakangiting, maaari ba akong magtanong kung saan ka nagmula? Ang sekta ng Orstellan, mahinahon na sagot ni Haring Marcy Ice. Pagkatapos, iniwas niya ang kanyang kamay, at isang paanyaya ang lumitaw sa kanyang palad. Siya. Ibinato ito kay Jethro at sinabi, ito ay isang paanyaya mula sa sekta ng Orstellan. Gamit ito, maaari kang lumahok sa Orstellan Convention. Panipi. Ang Orstellan sect. Ang mga browser ni Jethro ay lumabo. Narinig niya ang halos lahat ng mga nakatagong sekta sa 10 distrito ng Endlos. Matapos maging muli si Zayden sa Panginoon ng Endlos, maraming mga nakatagong puwersa ang lumitaw at gumawa ng mga pampublikong pagpapakita. Gayunpaman, siya ay narinig ang sekta ng Orstellan dati. Ang petsa ay nabanggit sa paanyaya. Dumalo ka man o hindi sa iyo, mahinahon na sinabi ni Haring Mauritius. Matapos maipasa ang paanyaya kay Jethro,
Lumingon siya at umalis. Umalis din si James sa kanya. Tumayo si Jethro sa lugar, nalilito. Si Leilani, sa kabilang banda, ay hindi nakuha ng isang mahusay na pagkakataon. Matapos umalis sa teritoryo ng mga anghel, sinundan ni James si King Marcy ay sa paligid ng distrito ng Chaos. Si Haring Marcy Ice ay hindi mapagmataas nang bumisita siya ng ilang mga sekta at ibinigay sa kanila ang mga paanyaya mula sa sekta ng Orstellan. Matapos maglakbay sa paligid ng distrito ng Chaos, nagtungo sila sa iba pang mga distrito. Ang kanilang patutunguhan ay pangunahing malakas na sekta, pamilya, at Orthodox. Sinundan ni James si Haring Marcy Ice nang hindi nagtanong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang kaluluwa ay ganap na pinagsama sa kanyang bagong katawan. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa itaas ng isang bundok sa distrito ng Thies. Ang kanyang aura ay patuloy na lumalakas. Si Haring Marcy Ice ay tumayo ng may ngiti at nagbulong, ang kanyang kaluluwa ay ganap na isinama sa katawan. Ang base ng paglilinang ni James ay bumalik na sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, at siya ay nasa ranggo ng kabuluhan. Ngayon na ang kanyang kaluluwa ay ganap na isinama sa kanyang katawan, sinamantala niya ang sandali upang linangin. Siya naintindihan ang isang katlo ng sining ng Herstellan at nakakuha ng pananaw sa panghuli misteryo ng Endlos. Ang kanyang aura ay patuloy na tumataas habang nilinang niya sa loob ng isang pagbuo ng oras. Di nagtagal, nakarating siya sa ranggo ng Chaos Transcendere. Matapos maabot ang ranggo ng Chaos Transcendere, pinigilan ni James ang kanyang aura. Pagkatapos, tumayo siya at nagkalat ng oras. Pagbuo, ngumiti si Haring Marcy Ice at pinuri siya, magandang trabaho. Naabot mo ang ranggo ng Chaos Transcendere. Ang iyong kaluluwa at ang pisikal na katawan ay talagang malakas. Bukod dito, ang iyong pag-unawa sa paglilinang ay napakalalim. Ang iyong paglalakbay sa paglilinang. Mula ngayon pasulong ay magiging maayos. Hanggat patuloy kang lumalakas, magagawa mong palaging gawin. Mga breakthrough sa mga ranggo ng paglilinang. Inunat ni James ang kanyang katawan, at naramdaman niyang komportable siya. Ang lakas ng iyong bloodline ay medyo malakas din. Subukang ipasok ang ika-12 ranggo ng Marcy Ice Path ngayon, sabi ni Haring Marcy Ice. Sige. Agad na nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus sa lupa at isinaaktibo ang landas ng omniscience, na kilala rin bilang Marcy Ice Path. Agad siyang pumasok sa 11 ranggo ng Macy Ice Path, at 3 light halos na kumakatawan sa kanyang kaluluwa, kapangyarihan ng dugo, at ang pisikal na lakas ay lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Ang 3 kapangyarihang ito ay tinawag na 3 bulaklak. Sinabi ni Haring Marcy Ice, napakadaling pumasok sa ika-12 ranggo ng Marcy Ice Path. Ang kailangan mo lang gawin ay fuse ang iyong 3 bulaklak, upang lumikha ng isang bagong puwersa at maabot ang isang bagong kaharian. Tinatawag ko itong Realm the Turn Iron Rango. Sa paliwanag ni Haring Marcy Ice, sinimulan ni James ang paglilinang at pag-activate ng kanyang 3 bulaklak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5030 King na si Marcy Ice ay lumikha ng landas ng Marcy Ice, na kilala rin bilang landas ng omniscience. Walang sino man ang mas pamilyar sa Marcy Ice Path kaysa sa kanya. Sa kanyang patnubay, ang proseso ng paglilinang ni James ay 2 beses na epektibo. Di nagtagal, nakarating siya sa ika-12 ranggo ng landas ng Marcy Ice. Ngayon, ang katawan at kaluluwa ni James Marcy Ice Path. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ng dugo ay kulang pa rin. Hanggat maaari niyang mapabuti ang kanyang kapangyarihan ng dugo, gagawin niya. Mabilis na mapabuti sa landas ng Marcy Ice. Ang parehong ay totoo para sa kanyang ranggo ng paglilinang. Ang kanyang pag-unawa sa paglilinang ay malalim, kaya madali siyang makagawa. Mga breakthrough hanggat nadagdagan niya ang kanyang lakas. Hindi masama. Tumanggo si Haring Marcy Ice at sinabi na nakangiting, ngayon na pumasok ka sa ika-12 ranggo ng Marcy Ice Path, dapat kang magtanim. Ang iyong bloodline power and cultivation rango. Panipi. Inalis ni James ang kanyang aura, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabi, salamat sa gabay, Zavis. Inihayag ni Haring Marcy Ice ang kanyang kamay at sinabing, ito ay isang pagpapalitan lamang ng mga interes. Sa pamamagitan ng paraan, saan ka pupunta sa susunod?
Tanong ni James. Sinabi ni Haring Marcy Ice, maraming makapangyarihang sekta sa distrito ng Thies. Pagkatapos, bibisitahin namin ang ilang mga nakatagong puwersa. Noong nakaraan, nagbigay ako ng mga paanyaya ng sapalaran. Mula ngayon, kailangan kong ibigay ang mga paanyaya sa ilang tunay na makapangyarihan. Puwersa. Panahon na para magsimulang magpakita ako. Panipi. Panipi tuldok panipi. Hindi nagsalita si James. Nagmarcha si Haring Marcy Ice, na nagsasabing, hayaan mo na. Itinapon niya ang Blight Omniscience at nawala mula sa lugar. Sinundan ni James si James at tinanong, paano mo malalaman ang Blight Omniscience, Zavis? Si Haring Marcy Ice ay ngumiti ng basta-basta at sumagot, ito ay isang supernatural na kapangyarihan sa loob ng banal na kasulatan. Wala. Espesyal tungkol dito. Panipi. Kamanghang-manghang, nagbigay si James ng isang hinlalaki at pinuri, nakuha ni Yardos ang Blight Omniscience, at ito ang kanyang mapagmataas. Supernatural na kapangyarihan. Panipi. Mahinahon na sinabi ni Haring Marcy Ice, hanggat nilinang mo ang landas ng Marcy Ice at maabot ang isang partikular na tagumpay, ikaw ay magiging nagawang maunawaan ang Blight Omniscience. Gayunpaman, hindi ito tinatawag na Blight Omniscience sa aking banal na martial. Banal na kasulatan. Ang Blight Omniscience ay ang pangalan na ibinigay ng Yardos. Ang tunay na pangalan ng supernatural na kapangyarihan ay Ariel. Nakikita ko, si James ay dumating sa isang biglaang pagsasakatuparan. Mabilis na naglakbay ang dalawa sa Endless at dumating sa universo kung saan matatagpuan ang sekta ng Thies. Sa labas ng sekta ng Thies, si Haring Marcy Ice ay nasa likuran ng kanyang likuran at sinabi ng mahina, ang pinuno ng sekta ay mayroon. Pumasok na sa ranggo ng Chaos Transcendere, kaya itinuturing niyang isang powerhouse. Mula ngayon, gagawa ako ng aksyon. Panipi. Pumunta madali, Zavis. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung kailan titigil. Chuckled si Haring Marcy Ice. Kaagad, sumigaw siya, narito ang Zavis Fayed ng Orstellan sect na bisitahin. Ang boses ni Haring Marcy Ice ay tumaas. Di nagtagal, isang babae ang naglakad palabas ng porma sayon. Ang isang magandang babae sa isang lilang damit ay lumitaw at sinundan ng maraming mga matatanda ng sekta ng Thies. Waelia. Humakbang si James matapos makita si Waelia. Nais niyang batiin siya ngunit naalala niya ang mga salita ni Haring Marcy Ice. At humakbang ulit. Sino ang nang-ahas na magdulot ng problema sa sekta ng Thies? Malaki ang mukha ni Waelia. Ngumiti si Haring Marcy Ice kay Waelia at sinabing, ang ranggo ng kabuluhan. Hindi masama, bata, kailangan ko ng isang maid sa aking paglalakbay. Paano? Tungkol sa pagiging maid ko. Panipi. Mula sa likuran, mabilis na nag-ambala si James, na nagsasabing, hindi siya, Zavis. Para sa aking kapakanan, huwag mo siyang piliin. Oh, tumalikod si King Marcy Ice at ngumiti ng makahulugan. Ahem.